Kabanata 1471 Pagmamana, 3. Puno ng dugo ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang ilusyonaryong net na lumitaw sa kawalan. Tinitigan niya si Tuo Sen na umaatake sa net upang makapasok sa palasyo. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat habang pinagmamasdan ng ilusyonaryong net. Habang dumadaan ang oras, patuloy siyang nakikipaglaban sa puwersa ng pagtanggi. Ikalabing-isang hininga, ikalabing-dalawang hininga, ikalabing-tatlong hininga. Bagamat ang mga hiningang ito ay tila dumaan ng isang iglap, para kay Wang Lin ay parang mga taon. Para bang 300 taon nang dumaan ng mabagal. Ang malakas na puwersa ng pagtanggi ay parang bagyo, at patuloy na lumalakas sa bawat hininga na dumaan, parang nais nitong gumuho ang katawan ni Wang Lin. Dumadaloy ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig, namumula ang mga ugat sa kanyang mukha, at ang kanyang puso ay kamakalabog na parang sumusunod sa isang uri ng ritmo. Ang kanyang sigaw, na halos naging hisang na lamang, ay nagmula sa bibig at ilong ni Wang Lin. Ang kanyang orihinal na enerhiya ay tumatakbo na sa pinakamataas nitong kapasidad. Pati ang kanyang katawan bilang isang sinaunang Diyos ay nararamdaman ng sakit na halos hindi kayanin. Parang ang kanyang mga meridyang ay maghuhulog kung patuloy siyang lalaban. Pati ang kanyang katawan ay magbabalik sa isang bunten ng laman. Habang siya ay umaatungal, may isang ideya lang na pumasok sa isip ni Wang Lin, hindi siya pwedeng hayaan na umalis ang aura sa kanyang katawan, hindi niya pwedeng hayaan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang magbigay ng lahat. Kapag siya ay umatras at napatalsik mula sa trono, mawawala na ang pagkakataong ito na isang beses lang mangyayari. Hindi ito papayagan ni Wang Lin. Ang 6 na sinaunang bituin ng Diyos ay mabilis na umiikot habang ang ika-7 bituin ay dahan-daang umiikot at nagiging mas malinaw. Isang maliwanag na liwanag ang nanggaling sa ika-7 bituin, kaya't naging mas nakakasilaw ito. May isang vortex ng enerhiya ng demonyo na umiikot sa kanyang kanang mata, at isang sinaunang bituin ng demonyo ang kumikislap. Sa ika-13 hininga, isang malabong sinaunang bituin ng demonyo ang lumitaw sa kanyang kanang mata. Ito ang unang sinaunang bituin ng demonyo. Bagamat malabo, ito ay patunay na si Wang Lin ay nakikipaglaban sa puwersa ng pagtanggi mula sa trono. Ngunit, ang presyo ng ika-13 hininga ay napakabigat. Ang mga tunog ng pagpapaputok ay umalingaw at ang laman sa ibaba ng kanyang baywang ay hindi na kayang tiisin ang lakas. Malaking dami ng dugo ang bumalat sa trono, at pagkatapos ay sumabog ang laman sa ibaba ng kanyang baywang, na nagpakita ng kanyang mga puting buto. Ang sakit na ito ay sobrang tindi. Hindi ito kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Ang isipin pa lamang ito ay magdudulot ng panginginig. Ano ang halaga ng sakit na ito? Wala ito kung ikukumpara sa unang pagsubok. Pinagdiinan ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at ngumisi. Sa sandaling ito, ang sigaw ni Tuo Sen mula sa ilusyonaryong net ay naging mas malinaw. Parang isang espada na sumusubok na tumagos, patuloy itong lumalapit sa plataporma na kinalalagyan ni Wang Lin. Habang nakaupo si Wang Lin, malinaw niyang nakita si Tuo Sen sa loob ng net. Ang ekspresyon ni Tuo Sen ay mabagsik habang siya ay nagbigay ng isang nakakagulat na sigaw. Ang kanyang 8 bituin ay mabilis na umiikot at nagbigay ng sinaunang aura. Ang kanyang mga suntok ay parang bagyo, at tuwing tatama ang mga ito, ang ilusyonaryong net ay nanginginig ng malakas, parang kaya nitong gumuho anumang oras. Ika-14 na hininga, ika-15 hininga. Pagkatapos ng 2 hininga, ang puwersa ng pagtanggi mula sa trono ay lumakas ng husto. Parang isang pares ng malupit na kamay na nais itulak si Wang Lin mula sa trono. Ika-16. Sa sandaling dumating ang ika-16 na hininga, ang puwersa ng pagtanggi ay umabot sa rurok. May isang puwersang tumalbog, pagkatapos ay ang puwersa ng pagtanggi ay nawala saglit at naging isang puwersang sumisipsip. Nawala ang puwersa ng pagtanggi sa ilalim ni Wang Lin, ngunit hindi siya nag-relax at sa halip ay kumontra ang kanyang mga mata. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Pagkatapos ng katahimikan, magwawasak ang mundo. Hindi nag-atubiling sumigaw si Wang Lin, Lingdong, Zhou Jin, magtulungan ng buong lakas. Ang puwersang sumisipsip mula sa trono ay hindi lang hinihila si Wang Lin, kundi pati na rin ang tumitibok na puso sa ikatlong palapag sa pamamagitan ng isang misteryosong pamamaraan. Ang malakas na aura mula sa puso ay tumagos sa kawalan at pumasok sa trono. Sa sandaling dumating ang aura, ang puwersang sumisipsip mula sa trono ay nawala at isang puwersa ng pagtanggi na 100 beses ang lakas ang sumabog. Bagamat ang puwersang ito ng pagtanggi ay tumagal lamang ng isang iglap, winasak nito ang buong ibabang kalahati ng katawan ni Wang Lin. Isang malalakas na tunog ng kulog ang umalingaw habang ang mga binti ni Wang Lin ay gumuho. Kasabay nito, si Esteemed Lingdong, na tumutulong kay Wang Lin na labanan ang puwersang ito, ay nanginginig. Ang kanyang kaliwang kamay ay sumabog din. Tinamaan din siya ng malakas na puwersa at napilitang umatras ng ilang hakbang. Tumailap ang kanyang ulo at umubo ng dugo bago siya umatras ng mas malayo. Bagamat siya ay napilitang umatras, patuloy niyang sinusunod ang utos ni Wang Lin.
Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at isang malaking itim na estatwa ang lumitaw. Ang itim na estatwang ito ay ang Diyos Demonyo ng Lingdong clan. Nagbigay ito ng isang sigaw habang ang mga braso nito ay damahan at pinraise ang trono ni Wang Lin sa pamamagitan ng kawalan. Ang mukha ni Zhou Jin ay pumuti at mga tunog ng pagputok ay umalingaw mula sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga buto ay naging alikabok at ang kanyang kanang braso ay gumuho. Umatras siya ng ilang hakbang habang umuubo ng dugo at nagbigay ng isang sigaw, na nagdulot ng isang phantom ng pulang lupang lobo sa likuran niya. Ang dugo lobos ay nagbigay ng isang sigaw at tumalon sa ibabaw ni Zhou Jin upang tulungan ang pagtanggi ng puwersa mula sa katawan ni Wang Lin. Pinaglabanan ni Lingdong at Zhou Jin ang 70% ng puwersang sumabog, kaya't si Wang Lin ay kailangang tiisin lamang ang 30%. Kung wala sila, mahirap para kay Wang Lin na magtagal ng 16 na hininga. Bagamat ang trono ay sumabog ng 100 beses na puwersa ng pagtanggi, ang aura ng pamamana ay tumaas din ng 100 beses. Ang ilan sa aura na iyon ay pumasok sa katawan ni Wang Lin sa pagtama ng banggaan. Ang katawan ni Wang Lin ay umatungal habang ang aura ay pumapasok. Ang ikapitong bituin na malapit ng mabuo ay kumislap ng malakas. Mabilis itong lumalapit sa pagkakabuo. Tila 3 hininga na lang ang kinakailangan para ganap na lumitaw. Ang isang 7 star na sinaunang Diyos ay malapit ng magpakita. Ang sigaw ni Tuo Sen ay naging mas malinaw at ang ilusionaryong net ay parang nahihirapan ng mapunit. Lalong lumapit ito kay Wang Lin. Sa isang iglap, wala nang higit sa 10,000 talampakan ng distansya. Patuloy na pinalalaki ang katawan ni Tuo Sen at naging libo-libong talampakan ng haba habang patuloy itong sumusugod. Ang ilusyonaryong net ay hindi na kayang tiisin at nagsimulang mag-crack sa buong katawan nito. Buksan mo ito para sa Diyos na ito. Buksan! Buksan! Hindi napansin ni Tuo Sen ang pagkakaroon ni Wang Lin habang siya ay sumisigaw. Ang ekspresyon niya ay puno ng excitement at galit. Salbahing sinaunang kaayusan, ang pamamanang ito ay para sa Diyos na ito. Sa sistemang ito ng mga bituin, walang ibang karapat-dapat kundi ang Diyos na ito. Ngunit bakit ka naglagay ng mga hadlang? Naging bobo ka na ba? Puno ng dugo ang mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay gumuho at ang tanging natira ay ang kanyang itaas na katawan. Ngunit hindi alintana iyon ni Wang Lin. Hanggat kayang niyang mapanatili ang aura sa kanyang katawan at maging isang 7 star na sinaunang Diyos, lahat ng ito ay maaaring magbalik. Ang kakayahan niyang mag-recover bilang isang 7 star na sinaunang Diyos ay mas malakas kaysa sa isang 6 na star na sinaunang Diyos. Ikalabing-7 hininga. Biglaang lumakas ang puwersang pagtanggi na 100 beses. Bagamat tumaas lamang ito ng ilang beses, ito ay base sa 100 beses na puwersang pagtanggi. Kung si Tuo Sen ay nakaupo sa trono, tiyak na guguho ang kanyang katawan at mamamatay. Diretso ang malakas na puwersa ng pagtanggi. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at umubos siya ng isang malaking dami ng dugo. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik parang siya ay napagtulungan. Dahil si Ancient Order Yemo ay nakaupo sa trono, bakit ako, si Wang Lin, ay hindi pwedeng umupo rito? Uupo ako dito. Gusto kong makita kung paano mo ako pipigilan. Ang puwersa ng pagtanggi ay parang tsunami na sumalakay sa katawan ni Wang Lin, at ito ay sumabog din sa mga phantom ni Lingdong at Zhou Jin. Ang hindi masukat na puwersa ay pumasok sa mga estatwa, na naging sanhi ng kanilang pagyanig bago sumabog sa mga piraso. Umubo si Lingdong ng dugo at tinapon mula sa plataporma. Ang dugo lobos ni Zhou Jin ay nagbigay ng isang malungkot na sigaw bago nawala. Ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw mula sa katawan ni Zhou Jin habang siya ay itinapon pabalik ng ilang libong talampakan sa lupa. Pinaglabanan ng dalawa ang karamihan sa puwersang pagtanggi, ngunit sa kasalukuyan, hindi na nila kayang tumulong kay Wang Lin. Ngayon, si Wang Lin na lang ang kailangang umasa sa sarili. Ikalabing-8 hininga. Bagamat mabagal ang tunog ng mga hiningang ito, lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa sandaling itinapon si Zhou Jin at Lingdong, dumating ang nakakatakot na ikalabing-8 hininga. Sa sandaling ito, ang sigaw ni Tuo Sen ay umalingaw ng malakas. Ang malaking ilusyonaryong net ay hindi na kayang tiisin at nagsimulang mag-collapse. Si Tuo Sen ay malapit nang sumabog palabas, at wala pang 5,000 talampakan ang layo niya mula kay Wang Lin. Ang ikalabing-7 hininga ay nang tumaas ang puwersang pagtanggi ng 100 beses, at ngayon ay lalo pa itong tumaas, kaya't hindi na kayang labanan ito ni Wang Lin. Ang ikapitong bituin ay mabilis na umiikot. Halos buo na ito. Kailangan na lamang ng 2 hininga upang ganap na lumitaw. Sa isang iglap, itinaas ni Wang Lin ang kanang kamay at iniabot ito. Isang petrified na sinaunang Diyos na katawan ang nahawakan ni Wang Lin, at itinapon niya ito patungo sa ilusyonaryong net na binabasag ni Tuo Sen. Isang malalakas na tunog ng kulog ang umalingaw-ngaw. Habang ang puwersa ng pagtanggi ay sumabog mula sa katawan ni Wang Lin, ang petrified na sinaunang Diyos na katawan ay sumabog sa ilusyonaryong net.
Tumama ito sa malaking ulo ni Tuo Sen habang siya ay sumugod palabas na may hindi maipaliwanag na excitement. Kasabay ng paghagis ni Wang Lin ng estatwa, ang hindi maipaliwanag na puwersa ng pagtanggi ay pumasok sa kanyang kanang braso at pumasok sa petrified na sinaunang Diyos na katawan na itinapon kay Tuo Sen. Ang puwersa ng pagtanggi ay napakalakas kaya't hindi na kayang tiisin pa ng kanang braso ni Wang Lin. Pagkatapos niyang ihagis ang petrified na sinaunang Diyos na katawan, gumuho ang kanyang kanang braso. Gayunpaman, ang puwersa ng pagtanggi ay nakahanap ng labasan at ang petrified na sinaunang Diyos na katawan ay lumipad tulad ng isang palaso at tumama sa ulo ni Tuo Sen. Isang malungkot na sigaw ang umabot mula sa bibig ni Tuo Sen. Pagkatapos, isang malakas na tunog ng kulog ang nangyari mula sa katawan ni Tuo Sen at siya ay umubo ng dugo habang siya ay itinulak paatras. Wang Lin. Kabanata 1472 Pitong star na sinaunang Diyos. Hindi makita ni Tuo Sen ang anumang bagay sa loob ng palasyo. Lahat ng kanyang lakas ay nakatutok sa pagpapasok sa loob, ngunit nang pumasok siya, bigla niyang naranasan ang pagkadilim mula sa higanteng katawan ng sinaunang Diyos na itinapon sa kanya. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari kaya't hindi siya nakaiwas. Itinaas na lamang niya ang kanyang kanang kamay at nilabanan ito gamit ang lakas ng kanyang 8 star na katawan ng sinaunang Diyos. Ngunit hindi niya inasahan na magiging kasing nakakatakot ng ganito ang lakas nito. Pumasok sa katawan ni Tuo Sen ang napakalakas na puwersa, parang nababali ang kanyang mga buto sa kanang braso at siya ay itinulak pabalik. Habang umuubos siya ng dugo, nakita rin niya si Wang Lin na nakaupo sa trono sa itaas ng batong plataporma. Sa tulong ni Tuo Sen, ginamit ni Wang Lin ang kanyang kanang braso bilang kapalit upang malimpasan ang ika-19 na hininga. Ang ika-7 bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay malinaw na nabuo at umabot na sa punto ng pagiging kumpleto. Bumaba ang nakakatakot na ika-19 na hininga. Kasabay nito, malinaw na nakita ni Tuo Sen ang ika-7 bituin na nabubuo sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Wala nang nakakaalam ng katawan ni Wang Lin na sinaunang Diyos kaysa kay Tuo Sen. Agad niyang naintindihan ng lahat nang makita ito. Alam niyang dumadaan si Wang Lin sa pamamana na orihinal na sa kanya. Kinuha mo ang aking pamamana ng alaala at ngayon ay nais mong nakawin ang aking pamamana ng sinaunang kaayusan. Ang mga mata ni Tuo Sen ay puno ng dugo habang tumakbo siya papunta kay Wang Lin na parang isang baliw, kahit pa siya'y sugatan dahil sa pagdating ng ika-19 na hininga. Napakabilis niyang gumalaw at agad na nakalapit sa net na kanyang nabasag. Malapit na siyang pumasok. Nang dumating ang ika-19 na hininga, hindi matutumbas ang lakas ng pagtanggi ang sumalubong. Bumagsak ang baywang ni Wang Lin at mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Sa loob lamang ng ilang saglit, pumutok ang kanyang dibdib. Ang natitirang kaliwang braso ni Wang Lin ay nagbigay ng mga tunog ng pagsabog. Nang ito'y malapit ng mag-collapse, ipinakita ni Wang Lin ang isang mapanuksong hitsura at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay, na nagdulot ng 20 sinaunang dahon na lumitaw. Sa isang galaw ng kanyang kaliwang kamay, ang 20 sinaunang dahon ay agad na umatake. Matapos gawin ang huling hakbang na ito, gumuho ang kaliwang braso ni Wang Lin. Tat Okon. Lingdong, Zhou Jin, pigilan ang taong ito. Ang 20 sinaunang dahon ay gumalaw ng napakabilis at tinatakan ng net sa sandaling malapit ng dumaan si Tuo Sen. Tumama si Tuo Sen sa 20 sinaunang dahon. Ngunit sobrang lakas ni Tuo Sen, kaya't kahit ang formation ng pagtatakda ng kaharian ay hindi siya mapipigilan. Nang dumating ang sinaunang dahon, naglabas si Tuo Sen ng isang malupit na suntok. Ang tunog ng kulog ay umalingaw at 3 sa 20 sinaunang dahon ang agad na gumuho. Pumasok ang kanang kamay ni Tuo Sen sa agwat na nilikha ng 3 nabasag na dahon at malapit ng durugan ito. Nagngangalit si Lingdong at tumakbo papunta kay Tuo Sen, hindi alintana ang mga sugat. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga seal at isang napakalaking, lila na dagat ang sumabog palabas na naglalaman ng walang katapusang mga kaluluwa ng Joss Flame. Ang makapangyarihang alon ay humarulot paaban. Si Zhou Jin naman ay tumalon sa ere at umungal habang iniwagayway ang kanyang kamay. Kawing ng lobo, sumamba sa buwan. Habang nagsasalita, nagpakita ang mga ilusyonaryong lobo sa paligid ni Zhou Jin. Sa isang iglap, daan-daang libong lobo ang nagpakita at tumakip sa buong mundo. Isang bilog na buwan ng dugo ang lumitaw sa ibabaw ng palasyo. Ang mga daan-daang libong lobo ay umungal at naging usok na nagsanib sa buwan ng dugo. Matapos ang pagsipsip ng buwan ng dugo sa mga lobo, bumaba ito patungo sa kamao ni Tuo Sen. 2 cultivator sa unang yugto ng Nirvana Void ay ginamit ang kanilang pinakamalakas na spells laban kay Tuo Sen. Ang tunog ng kulog ay umalingaw. Sa sandaling dumating ang lila na dagat, bumagsak ang buwan ng dugo. Kailangan ng kanang kamay ni Tuo Sen na umatras. Ngunit, habang ang kanyang kanang kamay ay umatras, ang ulo ni Tuo Sen ay pumutok mula sa agwat. Siya ay umungol ng malakas na tunog na umalag sa buong palasyo. Ang ugong ng sinaunang Diyos. Ang kanyang ugong ay parang kulog at kumalat sa buong palasyo.
Ang ugong na ito ay napakalakas, naglalaman ng lakas ng isang sinaunang Diyos. Lumikha ito ng isang napakalakas na bagyong kumalat sa buong palasyo na may tyrannikong aura. Si Lingdong ay umubo ng dugo at ang lila na dagat ay gumuho. Nahulog siya sa lupa at wala ng lakas upang lumaban. Ang buwan ng dugo ni Joujin ay lumihis at mga malulungkot na sigaw ang umabot mula rito. Ang mga lobong isinama ay gumuho isa-isa at kalaunan ng buwan ng dugo ay nagsimulang mag-disintegrate. Ang mukha ni Joujin ay napakaputla at ang kanyang dibdib ay lumubog. Siya ay umubo ng dugo habang siya ay itinulak pabalik at bumangga sa lupa. Ang bagyong nilikha ng ugong ng sinaunang Diyos ay kumalat sa palasyo. Ang mga katawan ng mga hindi mabilang na cultivators ay gumuho. Pati ang 8 bundok ng mga bangkay ay naging alikabok, at pati ang 8 dragon ay nag-disintegrate. Tanging ang mga bangkay ng 3 miyembro ng sinaunang kaayusan clan ang hindi gumuho mula sa ugong na ito. Si Tuo Sen ay nabaliw. Siya ay naglabas ng isang mabagsik na ugong. Kinuha ni Wang Lin ang kanyang pamamana ng alaala, at ngayon ay nais niyang nakawin ang pamamana ng sinaunang kaayusan, kaya paano siya hindi mababaliw. Kahit na nagkaroon siya ng malubhang mga sugat, maghahanap siya ng paraan upang makuha muli ang akala niyang sa kanya. Ngayon na hindi na kayang pigilan siya ni Lingdong at Joujin, ang kanyang kamay ay pumasok sa agwat na iniwan ng sinaunang dahon. Pinunit niya ito at malapit na siyang pumasok. Lahat ng ito ay nangyari ng sobrang bilis. Ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na gumuho habang ang malakas na puwersa ng pagtanggi mula sa 19 na hininga ay pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang dibdib at kaliwang braso ay naglaho sa hangin. Isang ulo na lamang ang natira na lumulutang sa trono, at tanging ang natitirang kalooban ay nagsisilbing nag-uugnay sa ulo sa trono. Ngunit hindi pa tapos ang pag-collapse. Ang 19 na hininga ay naging sobrang bagal, parang hindi na magtatapos. Nagkaroon ng mga bitik sa ilalim ng baba ni Wang Lin bago ito naglaho sa wala. Ang kanyang mga labi, ilong, at mata ay naglaho rin sa kawalan. Tanging ang 6 na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ang nanatili, mabilis na umiikot. Ang pagkawasak ay nagpapatuloy at malapit nang marating ang mga sinaunang bituin ni Wang Lin na naglalaman ng kanyang orihinal na kaluluwa. Biglang kumislap ang 7 bituin ng matinding liwanag. Mula sa 7 bituin, isang malakas na daloy ng sinaunang Diyos na lakas ang sumabog na parang isang alon. Habang sumabog ito, agad na naging solid ang 7 bituin mula sa pagiging malabo. Tumawid ito sa linya at ngayon ay, kumpleto na. Nang lumitaw ang 7 bituin, bumagal ang umiikot na 7 bituin at dahan-dahan itong pabiling na umiikot. Ang 7 bituin ay ikinulong ang isang buong pag-ikot. Isang sinaunang Diyos na lakas na 1,000,000 beses na mas malakas kaysa sa dati niyang 6 na bituin ang sumabog. Ang lakas ay bumaba mula sa 7 bituin patungo sa ulo ni Wang Lin. Agad na lumitaw ang kanyang mga kilay, mga mata na nakapikit, at ang kanyang mga labi. Isang kompletong ulo ang lumitaw, na parabang si Wang Lin ay muling ipinanganak. Pagkatapos, ang 7 bituin ay nag-ikot ng isang buong pag-ikot. Lumitaw ang kanyang leeg, dibdib, tiyan, mga braso, at ang buong itaas na katawan. Ang mga buto niya ay unang lumitaw, sinundan ng laman at mga laman loob. Bawat hibla ng kalamnan ay naglalaman ng napakaraming sinaunang Diyos na lakas. Bawat pulgada ng buto ay naglalaman ng makapangyarihang sinaunang Diyos na aura. Pagkatapos matapos ang 3 pag-ikot ng mga sinaunang Diyos na bituin, biglang lumitaw ang kanyang ibabang katawan. Ang bagong katawan ng sinaunang Diyos ni Wang Lin ay hindi libu-libong talampakan ng taas, kundi 10,000 talampakan. 10,000 talampakang sinaunang Diyos. 7 star na sinaunang Diyos. 10,000 talampakang maharlikang sinaunang Diyos. Biglang bumukas ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakaupo sa trono. Hindi siya gumalaw. Ang 7 bituin ay dahan-dahan ang umiikot at pagkatapos ay pabilis ng pabilis habang ang sinaunang Diyos na lakas ay pumuno sa kanyang katawan. Naramdaman ni Wang Lin na kayang durugin niya ang isang planeta gamit lamang ang isang suntok. Gayon din, sa sandaling ito, lumitaw sa kanyang isipan ang pinakamalakas na hampas mula sa Black Tortoise Clan na itinuro sa kanya ng 2nd henerasyon ng Vermilion Bird. Ang pagkaunawa sa paggamit ng lakas ay pumuno sa kanyang isipan. Mga eksena ng mga avatar mula sa pamamana ang lumabas mula sa trono. Ang mga spells na ito ay parang isang pira-pirasong banal na kamalayan, at naging kanyang sariling alaala. Kasabay nito, dahil natagalan ni Wang Lin ang 18 hininga, ang kanyang banal na kamalayan ay bumuo ng isang hindi maipaliwanag na ugnayan sa trono. Ang ugnayang ito ay labis na kakaiba. Hindi ito kayang unawain ni Wang Lin sa isang maikling panahon, at wala siyang oras upang magnilay. Dahil sa ugnayang ito, tila ang trono ay naging isang plataporma. Habang nakaupo si Wang Lin doon, ang buong mapa ng 3 layers ng sinaunang libingan ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang banal na kamalayan ay pinalakas ng trono ng 10,000 beses sa pamamagitan ng isang mahiwagang pamamaraan.
Naramdaman niyang may isang kalooban sa loob ng libingang ito. Ito ang mga labi ng kalooban ng sinaunang kaayusan na si Yemo. Ang banal na kamalayan ni Wang Lin ay pinalakas at pagkatapos ay nagsanib sa kaloobang ito. Ang kanyang banal na kamalayan ay biglang sumabog palabas mula sa palasyo. Ang unang nakaramdam nito ay si Tuo Sen. Tumigil ang kanyang ugong at ang kanyang katawan ay nanginig. Takot ang kumalat sa kanyang mga mata. Sa ikasyam na mapa, ang kaakit-akit na babae ay may malungkot na ekspresyon habang tumatakbo papunta. Ang limitasyon na ginagamit niya upang kontrolin si Tuo Sen ay hamina, at ito ay nagbigay sa kanya ng matinding pag-aalala. Hindi ko inasahan na ang maliit na sinaunang Diyos ay makararating doon ng una. Ngunit mayroon akong Tuo Sen, kaya may pagkakataon pa ako. Ngunit paano hamina ang limitasyong ito, nag-isip siya habang lumilipad papunta. Bigla na lamang tumigil ang katawan ng babae at parang may damaloy na hangin mula sa mga puwang ng espasyo sa kanyang paligid. Bigla siyang tumingala at nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw niyang naramdaman ng isang banal na kamalayan na kayang magdulot sa kanya ng panginginig. Ang banal na kamalayang ito ay sobrang lakas, kaya't ang kanyang isipan ay kumalampag. Nabilaukan siya ng matagal bago siya naka-recover. Takot ang tumalon sa kanyang mga mata. Ito ay, kaninong divine sense ito? Maaaring hindi ba na ang sinaunang kaayusan na si Yemo ay hindi napatay ng Celestial Sovereign? Kabanata 1473 ang lakas ng isang sigaw. Sa ikasyam na mapa, ang avatar ng Devil Master Nine Heavens ay mabilis ding gumagalaw sa loob ng libingan. Bagamat unang lumakad si Wang Lin, hindi siya nag-alala dahil ang kanyang orihinal na katawan ay nasa loob na ng libingan. Nakawin. Kahit nakawin mo ang lahat, hindi ka makakalabas ng buhay sa sinaunang libingan. Isang malamig na kislap ang nakita sa mata ni Devil Master Nine Heavens. Ngunit, sa mga sandaling yun, isang sigaw ang narinig mula sa kawalan at ang kalituhan sa paligid niya ay nagsimulang kumalat. Sa isang iglap, isang malakas na dibinong pandama ang dumaan sa kanyang katawan at lumayo. Gayunpaman, ang pandamang ito ay nagdulot sa kanya ng panginginig. Ang kanyang isipan ay nanginginig at ang ekspresyon niya ay nagbago ng malaki. Nang dumaan ang dibinong pandama, nagkaroon siya ng ilusyon na ang lahat ng kanyang mga lihim ay nakita ng pandamang iyon. Natatakot, tumigil siya sa ere. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Sa mga sandaling iyon, parang nanghina ang kanyang ulo at halos mawala ng ulirat. Nararanasan lamang niya ito bago siya maging isang ikatlong hakbang na cultivador. Sino? Kaninong dibinong pandama iyon? Titig na titig si Devil Master Nine Heavens sa kawalan sa unahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, dumating ang takot sa kanyang puso. Hindi lamang sila ni ang babae sa kulay rosas ang nakaranas ng ganito. Lahat ng natirang cultivador sa libingan ay naramdaman ang napakabigat na dibinong pandama na dumaan. Lahat sila ay natakot. Ang dibinong pandama na iyon ay puno ng isang nakapangyayaring aura, para bang ang emperador ng mga langit ay tinitingnan sila mula sa itaas. Sa ikapitong mapa, isang matandang lalaki ang nakasuot ng lino. Ang kanyang mga labi ay tinahi ng tatlong karayom at ang matanda niyang mukha ay nagpakita ng isang malupit na ekspresyon. Si Great Desolation, na pumasok gamit ang kanyang orihinal na katawan, ay dumadaan sa sinaunang libingan. Ang kanyang arcane void na cultivation ay sumabog habang dumadaan siya sa libingan. Walang makakapidyo sa kanya. Mabilis siyang gumalaw at nakatawid ng isang mapa sa 5 hakbang lang. Ngunit bigla siyang tumigil at kumislap ang kanyang mga mata. Ang dibinong pandama ni Wang Lin na nagsanib sa sinaunang libingan ay dumaan. Bumuo si Great Desolation ng isang sail gamit ang kamay at iniabot ito, parang nais niyang kunin ang dibinong pandama na nagbigay takot sa kanya. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang dibinong pandama, nakaramdam siya ng isang malakas na puwersa mula dito. Isang malakas na kulog ang umalingaw habang si Great Desolation ay napilitang umatras. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon at ang kanyang isipan ay nayanig. Sino ka, Ginoo? Walang sumagot sa kanya, at nagpatuloy ang pagkalat ng dibinong pandama. Habang kumakalat ito, tinawid nito ang ikapitong mapa, ika-6 na mapa, ika-5 mapa, sa ikalawang mapa, ang orihinal na katawan ni Devil Master Nine Heavens at si Miao Yin ay tahimik na gumagalaw pasulong. Tumawid sila ng mga hindi masukat na distansya sa isang hakbang lang. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Devil Master Nine Heavens. Nahanap na ng avatar ng matandang ito, bago niya ito matapos, bigla siyang tumigil. Ang dibinong pandama na naramdaman ng kanyang avatar ay dumaan sa kanila. Sumikip ang mga mata ni Miao Yin. Hindi niya inasahan na maaapektuhan ang kanyang isipan ng dibinong pandama, na nagbigay sa kanya ng pagkabigla. Tinitigan niya si Devil Master Nine Heavens. Ang ekspresyon ni Devil Master Nine Heavens ay malungkot at may kasamang pagkabigla sa kanyang mga mata. Napakabigat. Napakabigat na lakas. Ang ikatlong Celestial Imperial Concubine ay tumigil na sa pagpasok sa libingan. Mabilis siyang lumipad pabalik sa unang mapa.
Itinigil na niya ang lahat ng pagkakataon ng paghanap ng yaman dito at pinili niyang umalis. May nararamdaman siyang masama, na kapag hindi siya umalis ngayon, mananatili siya dito magpakailanman. Habang nagmamadali siyang umalis, dumaan ang dibinong pandama. Nang dumaan ito sa kanya, biglang huminto. Ang babae sa puti ay nayanig at ang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Tumigil siya at hindi na naglakas loob pa na gumalaw ng kahit 1 pulgada. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok habang ang dibinong pandama ay bumalot sa kanyang katawan. Para bang lahat ng kanyang nilalaman ay kitang-kita. Bukod sa takot, nakaramdam siya ng isang matinding inis na agad niyang pinigilan. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting lumisan ang dibinong pandama mula sa kanyang katawan at nagpatuloy na kumalat. Hindi nakapag-relax ang babae sa puti hanggang sa umalis ang dibinong pandama, at medyo namula ang kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya sa direksyon na pinuntahan ng dibinong pandama na may kalituhan sa kanyang mata. Si Wang Lin ay nakaupo sa palasyo, at ang kanyang dibinong pandama ay kumakalat sa labas ng kanyang kontrol. Nakita niya ang lahat ng mga cultivador ng Ancient Star System sa loob ng sinaunang libingan. Nakita niya ang kaakit-akit na babae at ang avatar ni Devil Master Nine Heavens. Habang kumakalat ang kanyang dibinong pandama, nakita niya si Great Desolation, ang orihinal na katawan ni Devil Master Nine Heavens, si Miao Yin, at sa wakas ang babae sa puti. Habang patuloy pang kumakalat ang kanyang dibinong pandama, nakita niya ang agos ng espasyong humahantong sa Ancient Star System. Ang dibinong pandama ni Wang Lin ay huminto sa agos ng espasyo. Sa puntong iyon, dahil sa pagkakasama nito sa sinaunang libingan, nakita ni Wang Lin ang ilang bagay na hindi niya makita sa kasalukuyan niyang antas ng cultivation. Isang nilalang na hindi makita ng mga tulad ni Dao Master Miao Yin. Ang agos ng espasyong ito ay pinanatiling bukas ng isang malaking spell, kaya hindi ito maaaring magsara. Sa labas ng agos ng espasyo, sa Ancient Star System, ang malaking marka ng palad ay hindi pa rin nawawala. Ang taong nakasuot ng itim na balabal sa ilalim ng palad ay nandoon pa rin, lumulutang sa labas ng agos ng espasyo. Gayunpaman, habang papalapit ang dibinong pandama ni Wang Lin sa agos ng espasyo, biglang itinagilad ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag. Ang kanyang titig ay tila tumagos sa agos ng espasyo at nakita ang dibinong pandama ni Wang Lin. Tahimik. Tahimik na nagtinginan ng dalawa sa isa't isa sa pamamagitan ng agos ng espasyo. Sino ka? Sabay nilang sinabi, ngunit ang pagkakaiba lang ay ang lalaking nakasuot ng itim ay nagsalita gamit ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay sinaunang at magaspang, parang may dalawang bagay na magkasama na nagkikiskisan. Ang boses ni Wang Lin ay dumaan sa pagkakaalo ng dibinong pandama at ang kalooban ng sinaunang libingan. Nakakabighani din ito na parang mula sa isang sinaunang panahon. Dahan-daang nagsalita ang lalaking nakasuot ng itim, ako ang sovereign ng Ancient Star System. Sa loob ng agos ng espasyo, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Walang sumagot sa loob ng matagal na panahon. Nagkunot ang noo ng lalaking nakasuot ng itim at dahan-daang nagsalita, walang pakialam kung sino ka, pakilabas mo na sila. Magpapasalamat ako sa iyo sa bandang huli. Pangingisda ng buwan sa balon, isang napakagandang spell, makalipas ang ilang sandali, ang mga salita ni Wang Lin ay dumaan mula sa agos at pumasok sa isipan ng lalaking nakasuot ng itim. Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim at hindi nag-atubiling inabot ang kanyang kanang kamay. Ang malaking marka ng palad ay umalon, na parang bumagsak ito sa agos ng espasyo. Gayunpaman, huli na siya. Si Wang Lin ay nagsanib na sa kalooban ng sinaunang libingan, kaya siya ang libingan mismo. Dapat ay magsara na ang agos ng espasyo, ngunit pinanatili ito ng isang panlabas na puwersa. Ngayon, sa pamamagitan ng kalooban ni Wang Lin, ang agos ng espasyo ay umalulong at ang puwersang nagpapanatili dito ay hindi kayang tumagal laban sa buong lakas ng libingan pati na rin ang natirang kalooban ni Yemo. Ang espasyal na kasanayan ay mabilis na lumiit. Kapag ito ay nagsara, maaaring maglagay si Wang Lin ng isang selyo sa sinaunang libingan upang hindi ito mabuksan ng ilang libong taon. Magdudulot ito ng walang kaligtasan para sa mga taong pumasok dito. Wasakin ng 30% ng lakas ng Ancient Star System. Naglabas ng isang malakas na sigaw ang lalaking nakasuot ng itim at tumakbo patungo sa mabilis na lumiit na espasyal na agos. Inangat niya ang kanyang tuyong kamay at pinagsama ito sa bumabagsak na marka ng palad. Ang malaking marka ng palad ay tila nagsanib sa kanyang kanang kamay at bumagsak sa espasyal na agos. Sa puntong ito, isang sobrang init na enerhiya ang nagmula sa kanyang kanang kamay. Ang init na ito ay hindi apoy kundi liwanag. Ito ang batas ng pinagmulan. Ang liwanag ay nakakasilaw, at tumama ito sa espasyal na agos. Tinusok nito ang spatial rift at bumaril patungo sa divine sense ni Wang Lin. Ang lakas ng palad ay sobrang lakas. Ang buong sinaunang libingan ay nanginginig ng tumama ang liwanag sa dibinong pandama ni Wang Lin na nagsanib na sa sinaunang libingan. Ang dibinong pandama ni Wang Lin ay itinutulak pabalik.
Ang lakas ng palad na ito ay sapat na upang sirain ang isang mundo. Ang lakas ng palad na ito ay ang hangganan ng star system na ito. Ngunit paano kayang wasakin ang kalooban ng sinaunang libingan at ang natirang kalooban ni Yemo ng ganun-ganun lang? Habang tinutulak ng palad ang espasyal na agos, isang sigaw ang dumating mula sa ikatlong layer ng libingan. Walang ibang nakarinig ng sigaw na ito. Tanging si Wang Lin lang ang nakarinig nito ng malinaw dahil siya ay nakasama na sa kalooban ng libingan. Ang sigaw ay pumasok sa dibinong pandaman ni Wang Lin at sanhi ng kanyang mga mata na kumislap ng maliwanag. Habang ang kanyang mga mata ay kumislap, ang sigaw na pumasok sa kanyang dibinong pandama ay parang pumasok sa kanyang katawan. Isang kakaibang alon ang kumalat sa kanyang katawan, na nagdulot kay Wang Lin ng isang baliw na sigaw mula sa kanyang lalamunan. Sigaw. Ang lakas ng sigaw ay nagdulot ng pagbabago sa kulay ng mundo at yumanig sa buong walang hanggan. Ang mga bagyo ay bumalat sa kalangitan, at si Tuo Sen ay umubo ng dugo at napaatras. Ginamit niya ang kanyang braso upang harangin ito sa kanyang harapan, ngunit ang laman ng kalahating bahagi ng kanyang katawan ay agad na nagdisintegrate, ipinakita ang mga puting buto sa ilalim. Ang katawan ng isang 8-star Royal Ancient God ay gumuho. Ang sigaw ay lumabas mula sa bibig ni Wang Lin at yumanig sa buong sinaunang libingan. Ang avatar ni Devil Master Nine Heavens ay gumuho ng hindi kayang labanan ito. Ang ika-4 na Celestial Imperial Concubine ay umubo ng dugo. Ang kanyang kamay ay nilangkis ang sati na nagbigay daan sa kanya upang makaligtas mula sa panganib dati. Ang sati na ito ay ipinagkaloob sa kanya ng Ancient Celestial Sovereign. Ang satin ay nag-collapse. Ang kaakit-akit na babae ay naglabas ng isang malungkot na sigaw at ang kanyang katawan ay gumuho at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay lumipad palabas. Gumamit siya ng isang hindi kilalang pamamaraan upang mabuhay pagkatapos na mag-collapse ang kanyang orihinal na kaluluwa ng ilang beses. Si Great Desolation, ang orihinal na kaluluwa ni Devil Master Nine Heavens, at si Miao Yin ay lahat umubo ng dugo at ang kanilang mga katawan ay gumuho. Hindi rin kayang labanan ng mga Arcane Void Cultivators ang sigaw na ito. Ngunit, bilang mga Arcane Void Cultivators, lahat sila ay may mga spell para sa pag-save ng buhay. Matapos makaligtas sa sigaw na ito, kinuha nila ang mga ekstrang pisikal na katawan na kanilang pinino. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding takot at hindi na nila kayang magpatuloy. Hindi na sila nagdalawang isip na umatras at magsimulang lumikas mula sa sinaunang libingan. Ang sigaw ay umalingaw at sumugod patungo sa espasyal na agos sa loob ng unang mapa. Tumama ito sa marka ng palad. Ang lakas ng isang sigaw. Kabanata 1474 Proaktibo. Hindi na kayanin ng marka ng palad at gumuho ito tulad ng tuyong kahoy. Matapos sirain ng sigaw ang marka ng palad, sumugod ito mula sa espasyal na agos. Tumama ito sa lalaking nakasuot ng itim na robe na lumulutang sa labas ng espasyal na agos. Sigaw. Ito ay, ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim na robe ay nagbago ng malaki. Ang kanyang katawan ay nanginginig at umubo siya ng dugo, mabilis na umatras habang ginagawa ito. Ngunit nakapag-atras lamang siya ng 3 hakbang bago sumabog ang kanyang mga binti. Walang laman o dugo, tanging mga puting buto lamang. Ang malaking bahagi ng kanyang itim na robe ay napunit at napalibot sa kanyang katawan. Sumigaw siya at mabilis na umatras. Ang Sovereign, ang pinakamisteryosong cultivator sa Ancient Star System, ang taong gumamit ng Fish the Moon in the Well kay Wang Lin, ay tumakas na parang isang ligaw na aso. Ang lakas ng sigaw, ang lakas ng sigaw. Noong mga nakaraan, napilitang umatras siya ng bilyon-bilyong kilometro mula sa Inner Realm dahil sa isang sigaw. Ngayon, pinilit na naman siyang umatras ng isang sigaw. Gayunpaman, bukod sa kanya, walang nakakaalam kung ang sigaw na ito ay mula sa parehong tao o hindi. Ang espasyal na agos sa Ancient Star System ay mabilis na lumiit. Sa loob ng libingan, ang babae na nakasuot ng puti ay may maputlang mukha habang papalapit sa agos. Siya ay yumanig dahil sa sigaw, at kahit na nagawa niyang mapanatili ang kanyang katawan sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan, siya ay nasugatan. Nang makita niyang lumiit ang agos, alam niyang huli na para umalis. Tumulong ka sa akin minsan, kaya tutulungan kita ngayon. Habang ang babae na nakasuot ng puti ay malapit nang mawalan ng pag-asa, ang dibinong pandaman ni Wang Lin ay umalingaw sa kanyang mga tainga. Pamilyar ang babae na nakasuot ng puti sa dibinong pandaman na ito. Ito ang dibinong pandaman na nagpapalupit sa kanya, ngunit matapos marinig ang kanyang tinig, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ikaw. Nang sabihin niya ito, biglang tumigil ang lumiit na espasyal na agos. Pinigilan ng babae na nakasuot ng puti ang pagkabigla sa kanyang isipan. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para magtanong. Sumugod siya sa agos at sumuot dito sa isang kisap mata. Nang siya ay malapit na sa espasyal na agos, tumalikod siya at tumingin pabalik gamit ang kanyang magagandang mata. Bahagya niyang naramdaman ang dibinong pandaman ni Wang Lin.
Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang naramdaman ang inis na naramdaman niya nang ang dibinong pandama ay tila nakikita ang lahat sa kanya. Tumalikod siya at lumabas mula sa Agus. Sa sandaling umalis siya, biglang lumiit at nawala ang Agus mula sa Ancient Star System. Bago pa man umalis ang dibinong pandama ni Wang Lin, ginamit niya ang kalooban ng libingan upang itago ito ng 100,000,000 taon. Hindi namatay ang Sovereign dahil sa sigaw, alam niya na pumasok na ang babae na nakasuot ng puti, at kung malalaman niyang umalis siya, magiging mapag-imbestiga ba siya, kung talagang maging mapag-imbestiga siya, tapos hindi ko ginawa ito ng walang dahilan. Sa loob ng palasyo, bumalik ang dibinong pandama ni Wang Lin sa trono. Dahil ang kanyang dibinong pandama ay nagsanib na sa libingan, wala nang puwersa ng pagtanggi mula sa trono. Tahimik ang kanyang ekspresyon habang nakaupo doon. Ang kanyang mga mata ay tulad ng kidlat habang tinitingnan ng sirang ilusyonaryong Net at si Tuo Sen na naitaboy ng sigaw na iyon. Si Tuo Sen ay nasa masamang kalagayan. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo at makikita ang kanyang mga puting buto. Ang natitirang laman ay mabilis na gumagalaw at nagpapagaling. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon, si Tuo Sen ay malubhang nasugatan. Kung ibang tao ito, tiyak na tatama sila ng walang pag-aalinlangan, ngunit si Wang Lin hindi. Siya ay isang Ancient God at si Tuo Senador ay isa ring Ancient God. Ang mga Ancient God ay dapat may dangal ng mga Ancient God. Kung dati ay bago nakuha ni Wang Lin ang kanyang ikapitong bituin, tiyak na tatama siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit ngayon nais niyang makipaglaban kay Tuo Sen ng buong lakas. Mayroon ding mas mahalagang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Ang iyong mga Ancient God Stars ay nagbasag na ng maraming beses. Bagamat ginamit mo ang ilang hindi kilalang paraan upang muling maabot ang 8 bituin, hindi ito kasing ganda ng dati. Si Wang Lin ay nakaupo sa trono, nakatingin pababa ng may mapang-akit na aura. Ang kanyang tinig ay dahan-daang pumasok sa isipan ni Tuo Sen. Tahimik na nagmuni-muni si Tuo Sen habang mabilis na pinapalakas ang kanyang katawan. Matapos niyang tumakas mula sa planetang Suzaku, inangkin niya ang katawan ni Tusi. Ang katawan ni Tusi ay isang Royal Ancient God na nabuhay ng maraming taon. Ang 7 bituin sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay mabilis na umiikot, at may Ancient Devil Energy na umiikot sa kanyang kanang mata. Ngunit dahil ang pamamana ay kulang sa Ancient Demon Energy, hindi pa ito kumpleto, kaya't hindi pa ganap na nabuo ang Ancient Devil Star. Maliban na lang kung mayroon siyang kumpletong Ancient Devil Avatar. Ang Ancient Devil Avatar, kung nasa ibang lugar, magiging mahirap maghanap. Ngunit maaari niyang mahanap ito sa libingan na ito, lalo na sa palasyong ito. May ilan pang petrified na mga katawan ng 3 miyembro ng Ancient Order Clan na natitira. Kabilang dito, may isang Ancient Devil na 12,000 talampakan ang taas na nanatili ang mabagsik na ekspresyon mula noong nabubuhay pa ito. Ito ay talagang kapansin-pansin sa ibang mga katawan. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at inabot ito. Lumipad patungo sa kanya ang katawan ng Ancient Devil at tumama sa kanyang harapan. Inilapat niya ang kanyang kanang kamay sa katawan nito. Sayang, walang Royal Ancient Devil dito, ang katawan na ito ay may ilang aura ng isang Royal Ancient Devil. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa katawan ng Ancient Devil. Ang demonyong enerhiya mula sa kanyang kanang mata ay damaloy patungo sa Ancient Devil sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang Ancient Devil aura sa loob ng katawan ni Wang Lin ay sobrang laki. Sa sandaling ito, damaloy ito papunta sa petrified na katawan ng Ancient Devil na parang isang walang kailangang hukay. Habang nakaupo si Wang Lin doon, ang kanyang demonyong enerhiya ay dumadaloy sa katawan ng Ancient Devil na nasa harapan niya. Patuloy pa rin ang pagtutok ng kanyang mga mata kay Tuo Sen, na mabilis na gumagaling sa labas ng ilusyonaryong net. Maliban sa kanyang sariling pride, ang isa pang dahilan kung bakit binigyan ni Wang Lin si Tuo Sen ng oras ay dahil kailangan din niya ng oras. Hindi niya kayang iwanan ng trono para makipaglaban. Bagamat wala ng puwersa ng pagtanggi sa trono, dahil nawala na ang puwersa ng pagtanggi, nawala rin ang aura ng pamamana na nagbigay sa mga mata ni Wang Lin ng pulang kulay. Dahil somehow natutunan ni Wang Lin na kung tumayo siya noon, kahit na umupo ulit, hindi na muling magpapakita ang pamamana. Ito ay isang hindi maipaliwanag na liwanag na nakuha niya nang magsanib ang kanyang dibinong pandama sa kalooban ng libingan. Kaya't hindi siya tumayo. Ang pamamana para maging isang 7-star Ancient God ay hindi sapat kay Wang Lin. Gusto niya ng higit pang pamamana. Gusto niyang muling magpakita ang puwersa ng pagtanggi. Tanging sa ganitong paraan ay lalakas ang aura ng pamamana ng ilang beses at pilitin itong lumabas mula sa malupit na puso sa ikatlong layer. Isa lamang ang paraan para muling magpakita ang puwersa ng pagtanggi. Ipinakita ni Wang Lin ang isang matibay na tingin. Bagamat nasa labas si Tuo Sen at delikado ang puwersa ng pagtanggi, hindi siya nagdalawang isip na isagawa ito. Nang ilabas niya ang matibay na tingin, tinanggal niya ang pagsanib ng kanyang dibinong pandama sa libingan. Nang maputol ang kanyang dibinong pandama mula sa libingan, muling lumabas ang puwersa ng pagtanggi mula sa trono.
Kasabay nito, nagsimulang magbilis ang tibok ng puso sa ikatlong layer at ang aura ng pamamana ay damaloy papunta sa trono. Ang isang 7-star Ancient God ay mas malakas kaysa sa isang 6-star Ancient God. Nakaupo si Wang Lin na hindi gumagalaw, tinatanggap ang puwersa ng pagtanggi. Ngayong pagkakataon, hindi niya pinigilan ang kanyang katawan upang hindi mawala ang aura. Sa halip, ginawa niya ang kabaligtaran at kusang pinilit na sumipsip ng aura ng pamamana mula sa trono. Kabanata 1475 ang ikalawang laban na itinalaga, 1. Magkaibang-magkaiba ang pagiging passive at proactive, kahit na may pagkakatulad. Hindi lang ito isang pagkakaiba sa asal, kundi pati na rin sa pag-iisip. Matapos ang mahigit 2,000 taon ng pagsasanay, sa wakas ay pinayagan ni Wang Lin na marating ng kanyang katawan ng Ancient God ang 7 bituin. Ang katawan ng isang 7-star na Ancient God ay hindi basta-basta madidamage ng isang cultivator na nasa ikalawang hakbang, maliban na lang kung ang Ancient God ay dumadaan sa isang pagsubok. Kung hindi, kakailanganin ng malaking bilang ng mga celestial upang salakayin ng isang Ancient God ng ilang araw bago nila ito mapatay. Maaaring sabihin na ang isang kumpletong katawan ng 7-star na Ancient God ay may lakas upang makipaglaban sa mga cultivator na nasa unang yugto ng Nirvana Void. Mas mahalaga pa, ang 7 bituin ay nangangahulugang ang Ancient God ay pumasok na sa yugto ng mabilis na pagdadalaga. Habang lumilipas ang panahon, ang katawan ng isang 7-star na Ancient God ay patuloy na magiging mas malakas. Sa 9 na bituin ng mga Ancient God, ang bawat bituin pagkatapos ng 5 bituin ay sobrang hirap makamtan. Ngunit kapag nabuo ang bawat bituin, ang lakas ng Ancient God ay tataas ng ilang beses. Sa puntong ito, gamit ang kanyang mga spell, asensya ng apoy at kidlat, mga Dao spells, at iba pa, kaya niyang harapin ang isang cultivator sa unang yugto ng Nirvana Void at hindi magiging alanganin. At kung walang aksidente, sapat na ang lakas niya upang manalo. Ang 7-star na Ancient God na si Wang Lin ay hindi nalalayo sa lakas nito sinoong siya ay nasa 7 bituin. Bagamat may kumpletong mana siya, si Wang Lin ang kauna-unahang nilalang na pagsasanib ng isang cultivator at isang Ancient God. Maglalakas loob pa si Wang Lin na makipaglaban sa mga cultivator sa kalagitnaan ng Nirvana Void. Bagamat malamang na matatalo siya, mahihirapan ang mga ito na patayin siya. Sa ikatlong hakbang, ang Nirvana Void, Spirit Void, Arcane Void, at Void Tribulant na mga yugto ay may mga unang, kalagitnaan, at huling bahagi, katulad ng ikalawang hakbang. Ang pagkakaiba ng bawat antas ay napakalaki, gaya ng pagitan ng mga cultivator ng Nirvana Cleanser at Nirvana Shatterer. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap tulad ng apoy habang nakaupo siya sa trono at hinayaan ang rejection force na magpayanig sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang lakas na dati sapat upang gibain ang kanyang katawan ay hindi na masyadong nakakaapekto sa kanya. Nagpatuloy mula kanina, ngayon ay ang ik-20 at ik-21 na paghinga. Ang dalawang paghinga na ito ay dumaan ng mabilis, at ang rejection force ay tumaas ng malaki. Habang ang rejection force ay sumasalpok kay Wang Lin, ang aura ng mana ay sumabog din palabas. Ang aura ng mana ay sinipsip ni Wang Lin ng mabilis. Ang kanyang katawan at ang Ancient Devil ay parang dalawang nakakatakot na black hole. Ang aura ng mana ay nahahati sa dalawa at kinokonsumo ng dalawa. Mahirap sumipsip ng mana sa ilalim ng patuloy na salpukan ng rejection force, ngunit hindi sumuko si Wang Lin. Alam niya na kung hindi niya makuha ang pagkakataong ito, magiging napakahirap na makatagpo ng isa pang pagkakataon. Ikalabing-dalawang hininga, ikalabing-tatlong hininga, ikalabing-apat na hininga. Ang rejection force mula sa trono ay umabot sa isang nakakatakot na antas, at ang mga tunog ng kulog ay umuugong. Kahit na ang katawan ni Wang Lin bilang isang 7-star Ancient God, nagsimula ng magkaslight na hindi kayang tiisin. Ang kanyang katawan ay nanginginig at may mga senyales ng pagkabagsak. Gayunpaman, ang paggaling ng isang 7-star na Ancient God ay malakas kaysa sa isang 6-star na Ancient God. Pagkasunod ng pagbagsak, mabilis na gumaling ang kanyang katawan. Habang patuloy na sinisip ni Wang Lin ang aura ng mana, isang mahina na cyclone nang lumitaw sa tabi ng 7 bituin. Ang cyclone na ito ay senyales ng ika-8 bituin. Kapag ito ay ganap na lumitaw, magiging isang 8-star Ancient God si Wang Lin. Ang isang 8-star na Ancient God ay isang napakalakas na nilalang sa mundong ito. Ngunit, ang pagiging isang 8-star na Ancient God ay sobrang hirap, nangangailangan ito ng higit pang lakas kaysa sa pagpapalawak ng 7 bituin. Bagamat nabuo na ang cyclone, napakahina nito na walang makakakita maliban na lang kung titignan ito ng mabuti. Kapag pinabayaang magpahinga si Wang Lin, ang mahinang cyclone na ito ay maglalaho, at mawawala ng walang bakas. Kasabay nito, ang katawan ng Ancient Devil ay pinupuno ng Ancient Devil energy na binubuhos ni Wang Lin ng walang habas. Ipinadala pa ni Wang Lin ang Ancient Devil Star na hindi pa ganap na nabuo sa kanyang kanang mata patungo sa Ancient Devil. Ang petrified na katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paggaling. Ang ilang bahagi ay hindi na kasing tigas ng bato at naging malambot.
Ang kanyang dating malupit na kanang mata ay kumikinang at malapit na magbuo ang isang Ancient Devil Star. Dahan-dahan itong nagkakaroon ng anyo, at magiging mas malinaw. Sa puntong ito, si Tuo Sen, na nagpapagaling sa labas ng net, ay biglang gumalaw. Ang kanyang laman ay gumagalaw at nakapag-recover siya ng 80%. Ang katawan ni Tuo Sen ay katawan ni Tusi. Noon, si Tusi ay malapit nang maging isang siyam na Star Royal Ancient God. Matagal nang nanatili siya sa 8 bituin, at ang kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon ng isang 8 Star Ancient God. Upang makapag-breakthrough sa siyam na bituin, ginamit ni Tusi ang ipinagbabawal na spell ng mga Ancient God. Gayunpaman, ito ay nabigo, at dito nagsimula ang inner demon na si Tuo Sen. Ang kakayahan ni Tuo Sen na magpagaling ay malakas kaysa kay Wang Lin. Kung hindi dahil sa malubhang pinsala mula sa pag-angal, hindi sana siya magpapalipas ng oras upang magpagaling. Ang 80% na paggaling ay ang kanyang limitasyon. Ang huling 20% na pinsala ay hindi sa kanyang katawan, kundi sa kaluluwa na dulot ng pag-angal. Kakailanganin niyang magsagawa ng closed-door cultivation upang maghilam ng buo. Biglang itinaas ni Tuo Sen ang kanyang ulo habang ang kanyang 8 bituin ay mabilis na umiikot. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Wang Lin, na nakaupo sa trono, at ipinakita ang isang komplikadong ekspresyon. Masasabing siya ang pinaka-nakakaalam kay Wang Lin sa buong mundo. Mula sa isang maliit na cultivator ng core formation hanggang sa master ng isang henerasyon na nagbigay sa kanya ng oras upang magpagaling. Bagamat mukhang madali ito, ilang tao ang kayang gawin ito. Kung gusto mong makipaglaban sa akin, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Hindi maganda ang laban sa labas ng Realm Silang Formation. Ngayon ay makikipaglaban tayo muli sa lupang ito. Habang nagsasalita si Tuo Sen, naglakad siya papunta at pumasok sa puwang ng Ancient Lives. Lumabas siya at pumasok sa palasyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi tinawag ni Tuo Sen ang kanyang sarili na, ang Diyos na ito. Isang simpleng pagbabago ng pananalita, ngunit ipinakita nito na tinanggap ni Tuo Sen si Wang Lin bilang isang Ancient God. Hindi kailanman naniwala si Tuo Sen na si Wang Lin ay isang Ancient God. Kahit na pagkatapos tumakas, pinaniniwalaan pa rin niyang si Wang Lin ay isang taong nagnakaw lamang ng mana na mana. Kahit na umabot sa 6 na bituin si Wang Lin at nakipaglaban kay Tuo Sen, hindi pa rin siya tinitingnan ni Tuo Sen bilang isang Ancient God. Sa kanyang puso, palagi niyang nararamdaman na hindi karapat-dapat si Wang Lin na maging isang Ancient God. Ngunit ngayon, nang makita niyang naging 7 Star Ancient God si Wang Lin, naramdaman ng malakas na lakas ng Ancient God mula sa katawan ni Wang Lin. Nasaksihan niyang hinarap ni Wang Lin ang mapanganib na mana ng direkta, at binigyan pa siya ni Wang Lin ng oras upang magpagaling. Sa kanyang isip, kinailangan niyang tanggapin si Wang Lin bilang isang Ancient God. Isang Ancient God tulad niya. Wala tayong alitan. Ito ang ating itinalagang laban, ang laban para sa mana. Ang boses ni Tuo Sen ay parang alon. Nang maglakad siya pasulong, ang palasyo ay yumanig. Mabilis, ang kanyang katawan ay lumaki sa 10,000 talampakan. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao at nagtapon ng isang suntok. Ang katawan ng isang Ancient God ay kayang magbago, kaya kayang gawin ito ni Tuo Sen. Noon, hindi ito napansin ni Wang Lin, ngunit pagkatapos niyang marating ang 7 bituin, nagkaroon siya ng malabong pakiramdam. Tulad ng kung paano ang katawan na may 10,000 talampakan ay hindi ang limitasyon ng isang 7 star na Ancient God. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap tulad ng kidlat, at nang pumasok si Tuo Sen sa palasyo, kumislap ang kanyang mga mata ng maliwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng laban ng intensyon at ang kanyang mga bituin ng Ancient God ay mabilis na umiikot. Nang magtapon ng suntok si Tuo Sen, nagtapon ng suntok si Wang Lin gamit ang kanyang kaliwang kamay ng walang pag-aalinlangan. Ang dalawang Ancient God na parehong may mana ni Tusi, ay nagsimula ng kanilang ikalawang itinalagang laban. Nang magtapon ng suntok si Tuo Sen, isang bagyong sumalanta sa palasyo. Ito ang nagdulot kay Esteemed Lingdong at Zhou Ji na maghampas pabalik. Pareho silang malubhang nasugatan at hindi na kayang lumaban. Kailangan na nilang umupo sa malayo at magpagaling ng mabilis. Si Esteemed Lingdong ay kalmado at hindi inaalala ang resulta ng labanang ito. Nakatuon siya sa pagpapagaling. Ang mga mata ni Zhou Jin ay puno ng komplikadong tingin. Maliwanag niyang nasaksihan ang lakas ni Wang Lin bago at pagkatapos pumasok sa libingan. Nawala ang huling pag-asa na mayroon siya at tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang magpagaling. Nang magtapon si Tuo Sen ng suntok, isang malaking anino ang lumitaw sa likuran niya. Ang anino na ito ay kasing taas ng mundo at may isang malupit na ekspresyon. Nagbigay ito ng pakiramdam ng kayabangan at paghamak. Nang lumitaw ito, ang palasyo ay nagkabasag at nagbanta itong mag-collapse. Ang ilusyonaryong anino na ito ay si Tusi. Isang P8 star na Ancient God, isang anino ni Tusi. Si Tuo Sen ay ang inner demon ni Tusi, at bagamat inaatake niya ang kanyang sariling master, ang kanyang kaluluwa at kalooban ay si Tusi pa rin.
Sa puntong ito, gamit ang isang suntok na buong lakas, lumitaw ang anino ni Tu Si. Ang anino ay nagtapon din ng suntok patungo kay Wang Lin. Sa instant na iyon, isang malaking anino ang lumitaw sa likuran ni Wang Lin. Ang anino na ito ay si Tu Si rin. Gayunpaman, kumpara sa anino ni Tu Sen, ang anino na ito ay hindi malupit kundi puno ng karunungan. Nang magtapon si Wang Lin ng suntok sa hangin, itinaas din ng anino ni Tu Si sa likuran niya ang kanyang kaliwang kamay at nagtapon ng suntok. Kung may langit dito, magbabago ang kulay nito. Kung may mga ulap dito, magwawala ang mga ulap. Ito ay tadhana. Dalawang malalaking ancient god na anino na magkahawig, hanggang sa ang mga linya sa kanilang balat ay pareho, nagtapon ng suntok sa isa't isa. Ang tanging kaibahan ay ang isa ay kasing malupit ng isang demonyo at ang isa ay puno ng karunungan at kalmado. Sa ilalim ng bawat isa sa dalawang malaking ancient gods ay sina Wang Lin at Tu Sen. Ang dalawa ay nagsimulang maglapit ng maglapit. Sa isang kisap mata, lumapit si Tu Sen sa platform. Ang kanyang kanang kamao ay bumagsak at nakipagbanggaan sa kaliwang kamao ni Wang Lin. Kasabay nito, nang magsimula ang kanilang itinalagang laban, isang kaakit-akit na figure ang lumitaw sa labas ng ilusionaryong net. Ang kaakit-akit na babaeng ito ay isa sa 8 Celestial Imperial Concubines. Kabanata 1476 ang ikalawang nakatalang labanan, 2. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw ng magbanggaan ng kamao ni Wang Lin at Tu Sen. Kasabay nito, nagbanggaan din ang dalawang anino ni Tu Si. Parang pinunit ang kalawakan ng palasyo. Ang malalakas na tunog ng kulog ay narinig habang ang anino ni Tu Si na puno ng karunungan ay nayanig. Ang kanang braso nito ay bumagsak at siya ay napaatras ng 4 na hakbang. Pagkatapos, ang mabagsik na anyo ni Tu Si ay nagkalasog-lasog. Ang anino ni Tu Si na puno ng karunungan ay nayanig din at ang kaliwang braso nito ay pumutok. Siya ay napaatras ng 3 hakbang at ang katawan nito ay napuno ng mga maliliit na bitik bago tuluyang maglaho. Ang banggaan ng dalawang anino ng sinaunang Diyos ay lumikha ng isang puwersa na kayang yugan ng kalangitan. Isang malaking bitik ang lumitaw sa palasyo at nagkaroon ng malaking guho sa pagitan ng dalawang sinaunang Diyos. Habang umuugong ang tunog ng kulog sa laban na ito ng tadhana, ang kamao ni Tu Sen ay nagbanggaan kay Wang Lin. Nang magsalpuko ng kanilang mga kamao, kumislap ang mga mata ni Tu Sen. Milyon-milyong alon ang lumitaw sa pagitan ng kanilang mga kamao. May nakakatakot na puwersa sa bawat alon. Magkaibang paraan ng paggawa ng kamao ang ginamit ng dalawa, ngunit pareho nilang ginamit ang lakas. Sa oras na bumagsak ang kamao ni Tu Sen, siya ay nagpadala ng 99 na kamao ng sunod-sunod. Bagamat mukhang isang kamao lamang, ito ay dahil ang 99 na kamao niya ay napakabilis at nag-fuse bilang isang kamao. Ito ang daan ng lakas ni Tu Sen, upang dulugan ang kalangitan gamit ang lakas. Kung hindi kita kayang sirain ng isang kamao, gagawin ko ito ng 99 na kamao na sunod-sunod. Walang kasanayan, at gaano man kalakas ang iyong paglaban, mababasag ka ng mga 99 na kamaong ito. Ang kamao ni Wang Lin ay ginamit ang Black Tortoise spell na natutunan niya mula sa pangalawang henerasyon ng Vermilion Bird. Pinagsama niya ang rebound na lakas sa kanyang kamao upang magliyab ang lakas ng rebound. Sa madaling salita, ginamit ni Wang Lin ang kamao na ito bilang ibabaw ng tubig. Ang kanyang kamao ay lumikha ng isang malakas na puwersa mula kay Tu Sen. Matalinong ginamit ni Wang Lin ang puwersang iyon bilang sariling atake. Ang kanyang hampas ay hindi lamang naglalaman ng sariling lakas, kundi pati ang lakas na hiniram mula kay Tu Sen. Si Wang Lin ay nakikipagkumpetensya sa lakas laban sa 99 na kamao ni Tu Sen. Ang kanyang kamao ay hindi lamang naglalaman ng sarili niyang lakas at ang lakas na hiniram mula kay Tu Sen, kundi may isa pang mahalagang puwersa. Ito ay dahil sa pag-iral ng puwersang ito kaya't naglakas loob si Wang Lin na harapin ang 8 star na si Tu Sen. Ang puwersang ito ay ang rejection force mula sa trono sa ilalim niya. Pumasok ang puwersang ito sa kanyang katawan at lumabas sa kanyang kamao bilang isang malakas na puwersa na bumangga kay Tu Sen. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at dugo ang lumabas mula sa sulok ng bibig ni Wang Lin. Narinig ang tunog ng pagkabasag. 3 bitik ang lumitaw sa trono. Ang malaking platform sa ilalim ng trono ay nagsimulang gumuho. Sa isang saglit, kalahati ng platform ay bumagsak. Dugo rin ang lumabas mula sa sulok ng bibig ni Tu Sen. Siya ay nasa ere at hindi kayang gamitin ang upuan upang ilabas ang lakas. Siya ay umatras ng libu-libong talampakan at dumating malapit sa illusory net. Kasiyahan. Sa isang labanan ng lakas, ikaw, Wang Lin, ay karapat-dapat ng tawaging sinaunang Diyos. Ginamit ng kaakit-akit na babae ang isang hindi kilalang paraan upang muling buuin ang kanyang katawan at ginamit ang koneksyon niya kay Tu Sen upang hanapin siya. Nasaksihan niya mismo ang kanilang laban. Nagbago ang kanyang ekspresyon at pamatak ang puot sa kanyang mga mata. Agad siyang tumalima patungo sa illusory net, nais niyang tulungan si Tu Sen na patayin si Wang Lin.
Ngunit, bago siya makapasok sa illusory net, dumating si Tuo Sen malapit sa net. Pumihit siya at ipinukol ang isang kamao patungo sa kaakit-akit na babae na papasok sana sa net. Umalis ka. Hindi karapat-dapat ang mga hindi kabilang sa angkan ng Diyos na makialam sa laban ng mga kasapi ng angkan ng Diyos na ito. Hindi inasahan ng kaakit-akit na babae na aatakihin siya ni Tuo Sen. Nang dumating ang kamao, mabilis na bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay. Isang laso ang lumitaw sa paligid niya at tinanggap ang kamao sa lakas. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw. Siya ay seryosong nasugatan na, at damyugo mula sa kanyang bibig habang napapaatras ng ilang hakbang. Ang kaakit-akit na hitsura niya ay nawala at pinalitan ng isang pangit na ekspresyon. Tuo Sen, maglalakas loob ka bang sumuwi sa aking kalooban? Ang mga mata ni Tuo Sen ay naging malamig habang siya ay ngumisi at ipinukol ang isang kamao sa imperial na concubine. Sinabi ni Tuo Sen, akala mo ba talagang ako ay isang walang pag-iisip na tao? Kung hindi ko kailangan ng iyong tulong upang makapag-recover, akala mo ba ay magagawa mong kontrolin ng Diyos na ito? Sino sa mundong ito ang karapat-dapat kontrolin ng Diyos na ito? Isa ka lamang laruan ng Celestial Sovereign, at naglakas loob kang magtangka laban sa akin. Umalis ka. Ang bagyong nilikha ng kamao ni Tuo Sen ay dumaan patungo sa illusory net. Pinilit nitong umatras ang imperial na concubine na may malubhang sugat na. Hinayla ni Tuo Sen ang illusory net at ipinapasok ang lakas ng sinaunang Diyos sa net upang muling iselyo ang net at hindi makapasok ang kaakit-akit na babae. Lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Pagkatapos ay bumaling si Tuo Sen kay Wang Lin. Ngayon, walang makakapag-abala sa ating laban. Bagamat karamihan sa platform ng bato ay gumuho, ang oras ay patuloy na dumadaan. Ngayon ay ang ika-39 na hininga, at ang rejection force ay umabot na sa limitasyon ni Wang Lin. Kahit na ang lakas ng pagpapagaling ng kanyang 7 star na katawan ng sinaunang Diyos at ang dalawang essences niya ay nakapag-counterbalance sa puwersa, nahirapan siyang magtagumpay. Kung magpapatuloy siya, ang kanyang katawan ay babagsak muli at mamamatay siya. Habang ang rejection force ay patuloy na lumalala, ang aura ng pamamana ay damaloy ng mas malakas. Si Wang Lin ay sumipsip nito ng mabangis at ang cyclone na kumakatawan sa ikawalong bituin ay naging mas malinaw. Ang katawan ng sinaunang Diablo na hindi nasira ay nakahiga sa tabi niya. Habang ang enerhiya ng Diablo ay dumadaloy dito, ang unang, ikalawa, ikatlo, at ikaapat na sinaunang Diablo na mga bituin ay lumitaw sa kanang mata nito. Habang patuloy na sumisipsip si Wang Lin ng aura ng pamamana, damyugo mula sa kanyang kaliwang mata, kaya't naramdaman niya ang matinding sakit. Dahil binaril ni Li Guang ang kaliwang mata ni Ye Mi, ang pamana ng Ancient Order ay hindi kumpleto. Habang mas marami pang aura ng pamamana ang sinisipsip ni Wang Lin, mas tumindi ang sakit sa kanyang kaliwang mata. Parang siya na ngayon ay naging si Ye Mo at ang sarili niyang kaliwang mata ay gumuho. Ang pagtingin sa kanyang kaliwang mata ay mabilis na nagiging malabo na parang nawawala ang kanyang kaliwang mata. Maaring isuko ni Wang Lin ang isang kaliwang mata. Ngunit, ang kaliwang mata na tinamaan ni Li Guang ay naglalaman ng kalahati ng alaala ni Ye Mo at ang kanyang pananabik sa kanyang bayan. Habang ang sakit sa kaliwang mata ni Wang Lin ay tumitindi, ang kanyang alaala ay parang napupunit. Ang 1,000 taon ng mga alaala, ang kanyang alaala kay Limuan, ang kanyang bayan, ang planetang Suzaku, at lahat ng mga tao na pinahahalagahan niya ay malapit ng mapunit. Ibalik mo sa akin ang aking kaliwang mata. Habang sumisipsip si Wang Lin ng aura ng pamamana, ang sigaw na ito ay umalingaw sa kanyang isipan. At sa oras ding yun, si Tuo Sen ay nagselyo ng illusory net. Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring makipaglaban habang siya ay lumapit kay Wang Lin. Ang kanyang kanang kamay ay umaabot sa langit at ang mundo ay yumunig ng 1,000 talampakang spears ay lumitaw sa kanyang kanang kamay. Ang Royal Ancient God na kay Amunitusi, ang God-slaying spear. Habang siya ay umuungal, bumangon si Tuo Sen, hawak ang God-slaying spear. Lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nagtipon sa God-slaying spear at ibinato niya ito kay Wang Lin. Ang God-slaying spear ay naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag at sinaunang Diyos na aura. Para itong kidlat na pumutok sa mundo at tumama patungo kay Wang Lin. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kaliwang mata ni Wang Lin, na naging isang nakakagulat na tanawin. Nang lumapit ang God-slaying spear, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ang pagtingin mula sa kanyang kaliwang mata ay malabo at ang mga alaala na napupunit sa kanyang isipan ay nagdulot ng pamamaga sa mga ugat sa kanyang mukha. Nang dumating ang God-slaying spear at si Tuo Sen ay rumampa, ito na ang ika-44 na hininga. Ang rejection force ay biglang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Pumikit siya at naalala ang mga kamao, palad, at daliri na ginamit ni Ye Mo noon. God Tremble, Army Formation. Inhawa ni Wang Lin habang tinatamaan ng rejection force. Bagamat dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga butas ng katawan, nakapasok siya ng malaking halaga ng inheritance aura.
Maingat niyang itinapon ang isang kamao gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang kalawakan sa kanyang harapan ay dumistorte at maraming alon ang nagsimulang kumalat mula sa kanya bilang sentro. Ang ikawalong bituin sa paligid ng kanyang pitong bituin ay biglang nagsimulang mag-condense, at ang cyclone ay mabilis na nabuo. Bagamat malayo pa sa pagkakaroon ng ikawalong bituin, parang pagtataguyod ng pundasyon para sa mga nag-aaral ng cultivation. Tanging sa pamamagitan ng isang pundasyon ay magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang 8-star ancient god sa hinaharap. Ang pagsilang ng anumang bituin ay mangangailangan ng cyclone upang mabuo. Pagkatapos, kakailanganin itong sumipsip ng sapat na ancient god power upang mabuo ang bituin. Ang God-slaying spear ay sobrang bilis at mabilis na dumating. Hindi na ito aabot ng 100 talampakan. Ang buhok ni Wang Lin ay tinulak pabalik ng hangin at ang mga walang katapusang piraso ng gumuho na platform ay tinangay. Devil Dao, Life and Death Reverse. Pumikit si Wang Lin at itinuro ng kanyang kaliwang kamay ang direksyon. Ang tinutukoy niya ay ang God-slaying spear na papalapit na. Nang magtagpo ang kanyang daliri at ang dulo ng God-slaying spear, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Kasabay nito, sumabog ang kanyang divine sense at dumaan sa trono. Tinahak niya ang rejection force, at habang ang kanyang divine sense ay dahan-dahang bumagsak ng layer by layer, tumuloy siya patungo sa puso sa ikatlong layer na konektado sa trono sa pamamagitan ng isang misteryosong pamamaraan. Kabanata 1477 Pagmana ng sinaunang kaayusan. Isang suntok at isang daliri ang sumabog nang magbukas ang mga mata ni Wang Lin. Ang suntok na, God Tremble, ay lumikha ng hindi mabilang na alon na may Wang Lin bilang sentro. Ang lupa sa paligid niya ay nayanig at nagbasag. Ang mga piraso ng bato ay kumalat sa lahat ng direksyon. Bawat alon ay naglalaman ng mga panginginig na sumabog kasabay ng suntok na ito. Ang lupa ng palasyo ay gumuho at ang langit ay punit. Ang mga kulog ay umalingaw at ang mga natitirang bangkay ay nawasak. Isang malaking bagyo ang nabuo na may Wang Lin bilang sentro. Ang bagyong ito ay rumagasa at tumama kay Tuo Sen. Si Tuo Sen ay humiyaw at ang mga tunog ng pagsabog ay umalingaw. Siya ay nagpakasakit na magpatuloy sa loob ng bagyong ito. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang daliri at nagbanggaan ang daliri ng Devil Dao at ang God-slaying spear. Isang malakas na dagandong na mas malakas pa kaysa sa tunog ng bagyo ay umalingaw. Ang God-slaying spear ay nayanig ng magtagpo ang lakas ng God Tremble at Devil Dao ni Wang Lin na pinipigilan nitong magpatuloy. Parang ang daliri ni Wang Lin ay naging pinakamahirap na bagay sa mundo, sapat na matibay upang pigilan ang God-slaying spear. Ang God-slaying spear ay nayanig ng malakas. Bukod sa paglaban sa Devil Dao, karamihan ng panginginig ay dulot ng mga alon. Ang mga alon ay kumalat sa lahat ng direksyon at tumama sa God-slaying spear. Ang mga ron ay lumitaw sa God-slaying spear. Ang mga ron ay kumislap ng matindi. Para bang gusto nilang humiwalay mula sa God-slaying spear dahil sa panginginig na ito. Ang God-slaying spear ay ang pinakamalakas na Royal Ancient God Treasure na pag-aari ni Tusi. Si Tuo Sen ang pinakamalapit na makakalaban kay Tusi, kaya ang lakas na kaya niyang ipakita gamit ito ay bahagyang mas mahina lamang kaysa sa kay Tusi. Nang damay-kit ang daliri ni Wang Lin sa God-slaying spear, naramdaman niya ang isang hindi mailarawang puwersa na dumaan sa kanyang daliri. Parang mababali ang kanyang daliri, at ang malakas na puwersa ay nagngangalit sa loob ng kanyang katawan. Damanak ang dugo mula sa bibig ni Wang Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nanatili siyang kalmado na parang bahagi ng kanyang plano ang lahat ng ito. Kasama na dito ang malakas na puwersa mula sa God-slaying spear. Sa sandaling ito, ang kanyang divine sense ay mabilis na dumaan papunta sa trono at pinalapit ang misteryosong koneksyon patungo sa puso sa ikatlong layer. Ngunit habang lumalapit siya, ang puwersa ng pagtanggi ay mas lalakas. Hindi maabot ni Wang Lin ang puso sa ikatlong layer gamit lamang ang kanyang sariling lakas. Kasabay ng sandaling ito, ang malakas na puwersa mula sa God-slaying spear ay sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ilang mga bitik ang lumitaw sa trono at ang batong plataporma ay unti-unting gumuho. Kasabay nito, ang malakas na puwersa na pumasok sa kanyang katawan ay pinilit ni Wang Lin na ipasa sa trono. Ang kanyang divine sense ay halos mawawala habang siya ay dahan-dahang dumadaan sa puwersa ng pagtanggi. Ngunit, ang puwersa mula sa spear ay itinulak ito tulad ng isang pana na dumaan sa lahat ng puwersa ng pagtanggi. Pumasok ang divine sense ni Wang Lin sa misteryosong koneksyon at kumonekta sa puso sa ikatlong layer. Nang kumonekta ang divine sense ni Wang Lin at ang puso, nagsimula ang tunay na pamamana. Sa sandaling ito, narinig ni Wang Lin ang pagtibok ng puso sa ikatlong layer sa kanyang isipan. Ang tunog na ito ay parang kulog, at umalingaw sa kanyang isipan. Naapektuhan din ito ang kanyang puso, at makalipas ang ilang sandali, ang kanyang puso ay tumibok na ayon sa parehong ritmo. Ang tunog ng pagtibok ng puso ay lumakas ng lumakas. Agad na naramdaman ni Wang Lin ang matinding sakit mula sa kanyang puso, parang siya ay dinarones ng presyon na nag-push sa kanya hanggang sa kanyang limitasyon.
Habang ang kanyang puso ay tumutugma sa parehong pagtibok, isang misteryosong koneksyon ang nabuo sa pagitan ng dalawang puso. Malalaking halaga ng kakaibang alaala na nagdudulot ng sakit sa ulo ni Wang Lin ay pumuno sa kanyang isipan. Ang mga alaala na ito ay magulo, at dumating ang mga ito tulad ng isang baha. Hindi alintana kung kaya ni Wang Lin itong tiisin. Pakiramdam ni Wang Lin ay ang kanyang kaluluwa ay pinapunit-punit. Mas masakit pa ito kaysa sa unang pagsubok. Harapin ang sakit na ito, nagbigay siya ng isang malungkot na sigaw. Ang puso sa ikatlong layer ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis hanggang magkatugma ang mga tibok. Tumibok din ang puso ni Wang Lin kasabay nito. Kung may makakakita sa katawan ni Wang Lin bilang isang ancient god, makikita nila na ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, para bang ito ay sesabog. Malalaking halaga ng dugo ang damaloy mula sa kanyang mga ugat at pinuno ang paligid ng pula. Lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Habang ang puso sa ikatlong layer ay tumitibok ng malakas, tila isang hininga ang umalingaw sa isipan ni Wang Lin. Ang huling pagsabog ng puwersa mula sa puso ay humarap kay Wang Lin. Samuka si Wang Lin ng dugo at ang hindi mabilang na mga bitik ay lumitaw sa kanyang puso. May mabagsik na ekspresyon si Wang Lin, at habang siya ay umuungal, ang anino ni Ancient God Tusi ay lumitaw sa kanyang likuran. Ang anino na ito ay puno rin ng sakit parang siya ay lumalaban. Ngunit sa ilalim ng puwersa mula sa puso sa ikatlong layer, gumuho ang anino ni Tusi. Nawala ito mula sa pamamanan ni Wang Lin. Sa sandaling nawala ang anino ni Tusi, isang napakalaking ulo ang pinalitan nito sa likuran ni Wang Lin. Ang ulo na ito ay kasing laki ng buong katawan ni Tusi. Ang ulo ay malabo, kaya't imposibleng makita kung ano ito. Ngunit ang kaliwang mata nito ay walang laman at itim na dugo ang dumadaloy mula sa butas. Ang ulo ay mukhang napakabagsik. Sa sandaling lumitaw ang ulo, ang huling puwersa mula sa puso ay dumaan kay Wang Lin, at ang batong plataporma sa ilalim niya ay tuluyang gumuho. Ang batong plataporma na kasing laki ng bundok ay naglaho. Ang hindi mabilang na piraso ng bato ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang batong plataporma ay tuluyang gumuho, para bang hindi kayang tiisin ang puwersang ito. Pati ang karamihan ng trono ay gumuho na. Ang mga sandalan ay nabasag at kalahating bahagi ng likod ng trono ay nawasak. Ang katawan ni Wang Lin ay parang maghuhulog sa ilalim ng puwersang ito. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang daliri mula sa God-slaying spear at inalag ito. Isang napakabagsik na liwanag ng dugo ang kumislap at ang blood sword ay lumitaw. Sa sandaling ito, nang hindi pinigilan ni Wang Lin ang daliri, ang God-slaying spear ay ramaga sa patungo kay Wang Lin, para bang nais nitong batasin siya. Ang liwanag ng dugo ay kumislap at ang blood sword ay lumitaw. Inilagay niya ang lakas ng gumuho na plataporma, gumuho na trono, at ang napakabagsik na aura mula sa pagtibok ng puso sa ikatlong layer sa blood sword. Lumipad ito patungo sa God-slaying spear. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa buong langit at lupa. Ang blood sword at ang God-slaying spear ay nagbanggaan. Tumama ang blood sword sa dulo ng spear at pumutol, parang hinihiwa ang kawayan. Ang nakakagulat na epekto at talas ng blood sword ay pumutol sa God-slaying spear. Ang liwanag ng dugo ay kumislap habang tumagos ito sa God-slaying spear at tumagos sa katawan ni Tuosen tulad ng isang pana. Pumasok ito sa dibdib ni Tentuo na parabang wala nang makakapigil dito at tumagos mula sa kanyang likod. Si Tuosen ay nagbigay ng isang malungkot na sigaw. Si Tuosen ay samuka ng dugo at ang kanyang katawan ay itinulak pabalik ng ilang libong talampakan. Siya ay kalahating lumuhad sa lupa at itinaas ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, ang God-slaying spear ay nahati sa harap ni Wang Lin at tumusok sa lupa sa kanyang gilid. Ang lahat ng mga ron sa lupa ay gumuho. Ang cyclone na magiging ikawalong bituin ay mula sa malabo ay naging solidong cyclone habang siya ay nagsimulang sumipsip ng aura ng pamamana. Natapos na niya ang pinakamahirap na proseso ng pagbubuo ng cyclone para sa ikawalong bituin. Ito ay nagbigay kay Wang Lin ng matibay na pundasyon upang maging isang 8-star ancient god. Kung walang cyclone na ito, magiging sobrang hirap para kay Wang Lin na maabot ang 8 bituin. Kailangan pa niya ng 10,000 taon ng pag-iipon ng lakas o hindi niya ito magagawa. Ang 8-star ancient god, ang pinakamalakas na katawan sa ilalim ng 9 na bituin sa mga ancient god. Paano ito magiging madali upang maabot? Habang ang puwersang sumabog mula sa ikatlong layer ay dumaan kay Wang Lin, ang kanyang kanang kamay ay dumaan sa Ancient Devil, na nagdulot ng pagkakalog. Lahat ng mga bato ay gumuho at ang katawan nito ay hindi na matigas tulad ng bato. Kasabay nito, ang Ancient Devil Stars ay lumitaw sa kanyang kanang mata. Biglaang lumitaw ang ika-5 at ika-6 na Ancient Devil Stars. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Ang kaliwang mata ni Wang Lin ay halos malabo. Ang matinding sakit ay hindi lamang nanggagaling sa kanyang mata, kundi pati na rin sa kanyang puso. Dumadaloy na dugo mula sa kanyang kaliwang mata. Kung magpapatuloy siya, magiging bulag na ang kanyang kaliwang mata at mawawala ang kalahati ng kanyang mga alaala.
Kalilimutan niya ang kanyang mga magulang, kalilimutan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, kalilimutan niya ang kanyang bayan, kalilimutan niya ang lahat, hindi ito kayang gawin ni Wang Lin. Nagbigay siya ng isang malungkot na sigaw, at sa unang pagkakataon, tumayo siya. Iniwan niya ang trono. Nang tumayo siya, ang koneksyon sa pagitan ng kanyang puso at ang puso sa ikatlong layer ay tumigil. Ang trono ay gumuho sa isang bunton ng mga guho. Ang buong palasyo ay naging tahimik. Tanging dalawang magaspang na pattern ng paghinga ang patuloy na umalingaw sa loob ng palasyo. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang napakalaking ulo na pumalit kay Tusi ay unti-unting nawala. Pagkalipas ng matagal na panahon, dahan-daang kumalma si Wang Lin at binuksan ang kanyang mga mata. Mula ngayon, hindi na ako isang ancient god mula sa pamamana ni Tusi. Ako ay isang ancient order. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay mula sa ancient devil at ituro ang gitna ng kanyang noo. Dahan-dahan niyang inilabas ang pamamana ng alaala na nakuha mula sa lupa ng ancient god. Kabanata 1478 Pagbabalik tahanan. Ang pamana ng alaala ni Tusi ay nakasama niya sa higit sa 1,000 taon, ngunit ngayon ay walang silbi na. Si Tusi ay isang peak na 8 star na ancient god lamang. Ang liwanag na nabuo mula sa pamana ng alaala ay lumitaw sa kanyang kamay. Tumingin siya sa liwanag sandali bago niya ito itapon kay Tuo Sen. Ibinibigay ko sa iyo. Si Tuo Sen ay nakaluhod sa lupa na may dagwang dibdib at mabilis na nagpapagaling. Nahulog niya ang liwanag na nagdala sa kanya sa outer realm, ang pamana ng alaala na maaaring magpagulo sa kanya. Malinaw na nanginginig ang kanyang katawan. Matagal na niyang inintindi ang araw na ito, mula sa isang bahagi ng panloob na demonyo na nasil sa loob ng maraming taon, hanggang sa makita si Wang Lin na nakawin ang pamana ng alaala. Ang galit at puot na naramdaman niya ay labis. Upang makuha ang pamana ng alaala, handa siyang gawin ang lahat. Pagkatapos niyang sirain ang seal, kinuha niya ang katawan ni Tusi at nagsimula sa mahabang paghahanap. Isang panahon ng matinding paghihirap. Inisip niyang paulit-ulit ang araw na kukuha siya ng pamana ng alaala mula kay Wang Lin upang maging perpekto ang kanyang pamana. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pamana ng alaala na matagal niyang pinapangarap ay ibabalik sa kanya ni Wang Lin ng kusa. Hawak ang pamana ng alaala, tumahimik si Tuo Sen. Pagkatapos ng matagal na panahon, itinagilid niya ang kanyang ulo at tinitigan si Wang Lin ng isang komplikadong tingin. Salamat. Hindi kailanman nagbitiw ng salamat si Tuo Sen sa buong buhay niya. Walang ganitong salita sa kanyang isipan. Walang sino man ang karapat-dapat para pasalamatan siya, at sa kanyang isipan, wala siyang kailangang pasalamatan. Ang kanyang pride at kayabangan ay nagmula sa kanyang mga buto. Ang pamana ng alaala ni Tusi. Kapag kumpleto na, Majay gising ba siya, maglalaho ka ba, hindi ko alam, kinuha lamang ni Wang Lin ang isang bahagi ng pamana ng Ancient Order, ngunit isa lamang iyon. Walang iba pang makakakuha nito maliban sa kanya. Kung darating ang araw na maaabot ni Wang Lin ang isang punto ng pagpapalakas na kaya niyang tiisin pa, babalik siya at magpapatuloy. Matapos mag-iwan ng mga huling salita, itinapon ni Wang Lin ang kanyang kamay. Si Lingdong at Zhou Jin, na nabigla sa kanilang nakita, ay inilagay ni Wang Lin sa Emperor Furnace. Ilagay din niya ang katawan ng Ancient Devil sa kanyang storage space. Inilagay niya ang Ancient Lives, ang Blood Sword, at iba pang bagay. Nakamtan na ni Wang Lin ang bahagi ng pamana at ngayon ay alam na niya ang unang layer ng libingan ng mas mabuti kaysa sa sinuman. Nagkaroon ng mga ripple sa ilalim ng kanyang mga paa at papunta na siyang mawala mula sa palasyo. Ngunit sa sandaling ito, nayanig ang katawan ni Wang Lin at tumigil siya. Tumingin siya sa kawalan sa malayo. Sa hilagang bahagi ng palasyo, nakita niya ang isang ripple sa kawalan. Ang ripple ay lumaki ng lumaki at patuloy na kumalat. Isang presyon ang dumating mula sa ilusyonaryong net at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking anino. Hindi nakikita ng bagay sa labas ng net ang nasa loob ng palasyo, ngunit malinaw na nakita ni Wang Lin ang isang higanting itim na anino sa likod ng ilusyonaryong net. Ang itim na anino ay hugis oblong at labis na malaki. Maraming mga tentacles ang gumagalaw at malalaking halaga ng Ancient God Aura ang lumabas mula sa bibig nito habang inaatake ang ilusyonaryong net. Ito ay ang Moongazer Serpent. May dalawang cultivators na nakaupo sa ulo ng Moongazer Serpent. Sina Ji Xiantian at Wudong Chan. Sila ay labis na maingat, parang nag-iingat laban sa anumang sorpresa. Hindi nila kailangan ng mga plataporma dahil pinapayagan sila ng Moongazer Serpent na dumaan sa libingan tulad ni Tuo Sen. Balak nilang gamitin ang Moongazer Serpent upang pilitin ang kanilang pagpasok sa palasyo. Gayunpaman, ang limitasyon sa paligid ng palasyo ay napakalakas. Ayon sa kanilang pagsusuri, kahit ang Moongazer Serpent ay mangangailangan ng mahabang panahon upang matuno ang limitasyon. Bagamat nag-aalala ang dalawa, wala silang magawa kundi maghintay ng may kaba. Sumik ang mga mata ni Wang Lin at nagpakita ng isang ngiti. Lumakad siya papunta at dumating sa ilusyonaryong net na lumitaw sa hilagang bahagi ng palasyo. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kanang kamay at pinunit ang net.
Narinig ang malalakas na pag-ugong ng kulog at isang malaking bitik ang pumutok sa net. Napatigil sina Ji Xiantian at Wudong Chan. Hindi nila nakuha ang malinaw na tanawin bago dumating ang isang malakas na hangin mula sa bitik. Ang lakas sa hangin ay hindi nila kayang labanan. Nagsisigaw sila at umubo ng dugo. Hindi pa nila nakita si Wang Lin o kung saan nagmula ang hangin. Habang umuubo ng dugo, sila ay nahila papasok sa storage space ni Wang Lin. Pati ang higanting katawan ng Moongazer Serpent ay itinulak ng hangin. Ang mga mata nitong dim ay naging maliwanag at ang halatang seal sa Moongazer Serpent ay kumislap ng matindi. Lumakad si Wang Lin mula sa bitik at hindi nag-atubiling magwasi-wasi ng kanyang mga kamay. Ang Moongazer Serpent ay nayanig at isang higanting spatial rift ang lumitaw sa likod nito. Inabot ito sa storage space ni Wang Lin. Si Luo Chen, dapat ay nasa loob pa ng Moongazer Serpent, tinutulungan ni Luo Chen si Wang Lin dati. Naisip ni Wang Lin ito bago niya itago ang Moongazer Serpent at naglaho siya. Ang buong palasyo ay wasak at hindi kumpleto. Sa sandaling ito, tanging si Tuo Sen na naguguluhan na lang ang natira sa palasyo. Wala siyang kasiyahan mula sa pagkuha ng pamana ng alaala, kundi pag-aalinlangan at kalituhan. Ang pamana na kanyang pinapangarap sa buong buhay ay nasa kanyang harapan, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay tamang bagay para sa kanya. Tusi, mula nang ipanganak ako, alam kong ako ay isang bahagi ng iyong panloob na demonyo, ngunit, ang alaala ba ito ay totoo o peke? Talaga bang nabigo ka sa flowing technique at namatay? O, ako ba ay bahagi ng teknikong iyon? Ako ba si Tuo Sen, o si Tusi? Ang kalituhan sa mga mata ni Tuo Sen ay naging mas matindi. Tahimik siyang lumuha doon at tila nakalimutan ng paglipas ng oras. Sa loob ng Ancient Tomb, habang ang spatial rift papuntang Ancient Star System ay nagsara, naging mas makapal ang fog at nagngangalit tulad ng dagat. Sa sandaling ito, may ilang cultivators pa na buhay sa loob ng Ancient Tomb. Sinumang nakaligtas sa kaguluhan kanina ay isang matalino at makapangyarihang cultivator. Tanging sila lamang ang nakapag-iwas sa lahat ng panganib mula noon. Maaaring sabihin na ang mga tao ito ay ang mga asensya ng iba't ibang angkan ng Ancient Star System. Sa sandaling ito, sa loob ng ikasyam na mapa, sa walang katapusang paggalaw, lumabas si Wang Lin. Nasa ibang lugar siya kaysa sa palasyo, iniiwasan ng magandang babae. Wala siyang interes sa anumang cultivator sa loob ng libingan. Si Dao Master Miao Yin, Devil Master Nine Heavens, Great Desolation, at iba pa ay mga cultivator na may kasamang malakas na puwersa. Bagamat nasaktan sila ng sigaw, bilang mga nakaligtas sa loob ng maraming taon, mayroon silang sariling pamamaraan. Hindi naisip ni Wang Lin ang mabaliw at pumatay ng lahat tulad ng ginawa niya noong nakipaglaban siya sa Sovereign. Hindi ito makatotohanan at hindi tumutugma sa kasalukuyang plano ni Wang Lin. Ang Ancient Tomb ay naisil ni Wang Lin. Ang mga tao dito ay maiipit dito, hindi makaalis ng matagal. Sapat na ito. Pagkatapos lumabas, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa kawalan. Nayanig ang ikasyam na mapa at ang mga layer ng ripples ay umubang, parang pinipiga. Lumitaw ang isang higanting spatial rift. Isang malalakas na pag-ugong ang narinig mula sa rift, at isang sulok ng isang higanting golden pavilion ang lumitaw. Earth Palace, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Inherit siya ng bahagi ng mga alaala ni Ye Mo, kaya alam niya ang paraan upang makuha ang Earth Palace. Ang malaking golden pavilion ay may 3 bintana at ang pinto ay mahigpit na nakasil. Ngunit malinaw na nakita ni Wang Lin ang 3 anino na nakaupo sa loob. Isang malakas na presyon ang lumabas mula sa pavilion at bumalot sa lugar. Ang sandali na lumitaw ang pavilion, lahat ng cultivator sa loob ng libingan ay napansin ito. Lalo na si Miao Yin, Nine Heavens, at Great Desolation. Hindi nag-atubili si Wang Lin. Sa sandaling tinawag ang Earth Palace, nilipat niya ito sa kanyang storage space. Pagkatapos ay lumiko siya at tumapak ng isang hakbang. Bigla siyang nawala. Pagkatalikod niya, nagpakita siya sa ikalimang mapa, kung saan nagmula ang Ancient Lives. Ang lugar na ito ay nanatiling gaya ng iniwan ni Wang Lin, walang palatandaan ng pagkasira. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang ancient leaf. Ginamit ito upang buksan ang sealed land, at itinago niya ang dahon. Ang lahat ay nanatiling pareho. Ang vortex na lumulutang sa ibabaw ng lupa ay naruroon pa rin, mabangis na umiikot. Pumunta si Wang Lin sa tabi ng vortex at tahimik na nag-isip. Dahil sa kanyang koneksyon sa Ancient Tomb, alam niyang ang mga nakaligtas na cultivator ay lahat dumaan patungo sa kanya nang ilabas niya ang Earth Palace. Ang ilan sa mas malalakas na tao ay nakatutok sa kanya. Sumik ang mga mata ni Wang Lin at gumawa siya ng isang seal gamit ang kanang kamay. Pinapakita niya ito sa langit at naglaho ito ng walang bakas. Nang mawala ang seal, ang fog sa ilalim ng unang siyam na mapa ay umubang at mga matalim na sigaw ang umabot. Parang may hindi mabilang na kaluluwa na nagtatago sa ilalim. Ibibigay ko sa inyo ang isang regalo bago ako umalis. Ginamit ni Wang Lin ang seal upang buksan ang ikalawang layer.
Habang pumasok si Wang Lin sa vortex, nagngisi siya. Pagkapasok niya, inabot niya ang kanyang kanang kamay at ang buong sealed land ay naglaho ng walang bakas kasama ng vortex. Nang mawala ang sealed land, dumating si Miao Yin at ang iba. Ngunit huli na sila, wala na sa kanilang harapan. Kasabay ng paglisan ni Wang Lin, tila si Tuo Sen ay nagdesisyon na. Hawak ang pamana ng alaala at ipinagdiinan ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa Inner Realm, ilalim ng Thunder Celestial Realm, All Heaven. Sa sandaling ito, isang spatial rift ang tahimik na lumitaw kung saan nawala si Grid dati, at isang puting anino ang lumabas. Paglabas ng anino, isang nakakagulat na aura ang sumabog mula sa katawan nito at naging isang presyon na tumagos sa All Heaven. Ang presyon na ito ay sapat upang magpa-tremble ang lahat ng buhay. Si Master Lu Fu ang unang nakaramdam nito. Nagising siya mula sa kanyang cultivation. Hindi pala ito ang Outer Realm kundi All Heaven sa Inner Realm, panahon na upang umuwi, pagmuni-muni ng puting anino, pagkatapos ay nagpakita ng isang ngiti. Kabanata 1479 ng All Heaven Star System na naghahanda para sa digmaan. Ang atmosfera sa All Heaven Star System ay matinding tensyon. Sa hilagang kanlurang bahagi ng All Heaven, may isang napakagandang porma sayon na binubuo ng 439 na planeta. Maraming mga cultivator ang nasa labas ng porma sayon, naglalagay ng mga seal upang patibayin ang porma sayon. Mas malayo pa, mga sinag ng pulang liwanag ang dumadagandong habang ang walang katapusang mga cultivator ay gumagalaw ayon sa utos upang piliin ang maraming planeta ng cultivation na pinilit na dinala dito. Sa loob ng porma sayon ng planeta, may ulap ng fog. Hindi ito matinding kapal, at malinaw na makikita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa loob ng fog. Ang matandang lalaking ito ay nakasuot ng dawis na kasuotan at naglalabas ng pakiramdam ng kapangyarihan ng hindi nagagalit. Ang kanyang mukha ay bahagyang mapotla, ngunit may kalabit na tunog ng kulog sa loob ng kanyang katawan na parang ang kanyang katawan ay naglalaman ng walang katapusang mga kidlat. Ang matandang lalaking ito ay ang pangatlong hakbang na cultivator ng All Heaven. Isang cultivator ng Nirvana Void sa unang yugto, si Master Lu Fu. Bilang isang napakabihirang third step cultivator sa loob ng Inner Realm, ang status ni Master Lu Fu ay lubhang mataas. Ang ibang mga cultivator ay parang langgam sa harap niya. Si Master Lu Fu ay maaaring ituring na tagapangalaga ng buong All Heaven Star System at ang tunay na tao na naglunsad ng digmaan laban sa Alliance Star System. Tanging sa harap ni Tuo Sen lamang siya napilitan tumakas ng talunan. Nang muling magpakita si Tuo Sen sa All Heaven, natakot si Master Lu Fu at nagtago gamit ang isang espesyal na spell. Nang umalis si Tuo Sen, nagbalik siya sa dati. Sa mga nagdaang taon, patuloy niyang pinapagaling ang sarili. Bagaman wala siyang sapat na Just Flames, mayroon siyang sariling pamamaraan upang unti-unting magpagaling mula sa laban kay Tuo Sen. Tahimik ang lahat, ngunit sa araw na ito, nang umalis si Wang Lin mula sa sinaunang libingan at dumating sa All Heaven, binuksan ni Master Lu Fu ang kanyang mga mata at kumislap ang mga ito. Ngunit bago pa siya makapag-isip, naramdaman niya ang lakas na presyon mula kay Wang Lin na kumalat sa buong All Heaven. Nagbago ang ekspresyon ni Master Lu Fu at bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa unahan na parang ang kanyang tingin ay kayang tumagos sa lahat at makita si Wang Lin. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, isang malakas na puwersa ang sumugod sa kanyang divine sense, binabago ang kanyang isipan. Naging malabo ang lahat sa harap niya. Nagbago muli ang ekspresyon ni Master Lu Fu at nagkunot ang kanyang noo. Sino itong taong ito? Hindi ko makita ang hitsura, ngunit may pamilyar na pakiramdam sa kanyang divine sense. Hindi pa siya umabot sa third step, pero bakit parang may nakakatakot na pakiramdam mula sa malabo niyang imahe? Hindi lamang si Master Lu Fu ang naruroon sa loob ng vortex ng porma sayon ng planeta. May 4 na elders na nakaupo sa paligid niya. Nang biglang tumayo si Master Lu Fu, nagulat ang 4 na elders at tiningnan siya. Kung naruroon si Wang Lin, makikilala niya ang 4 na ito. Si Master Flamespark ng Thunder Celestial Temple. Si Li Yanzi, na malubhang nasugatan ni Wang Wei. Ang ninuno ng pamilyang Yao na nangangaso kay Wang Lin at pinigilan ni Qing Shui, si Blood God. Maliban sa tatlong ito, ang huling tao ay si Ziyang Yundong. Si Ziyang Yundong ang nagdala kay Wang Lin sa planetang Donglin at nagpayag kay Wang Lin na linlanggan ng ninuno ng pamilya Ziyang na halos maubos ang lahat ng kanyang lakas ng buhay. Si Master Flamespark ang pinakamahabang kasama ni Master Lu Fu. Nang makita niyang magbago ang ekspresyon ni Master Lu Fu, nagulat siya. Pagkatapos mag-atubili, nagdasal siya at tinalakay ng magalang, "Senyor, anong nangyari?" Si Li Yanzi at ang iba pa ay may malungkot na mata. Nagkaroon sila ng masamang pakiramdam sa kanilang mga puso. Si Master Lu Fu ay isang hindi maipaliwanag na makapangyarihang nilalang sa third step. Ang ganitong uri ng nilalang ay isang alamat, at kakaunti ang bagay na maaaring magdulot sa kanila ng pagkawalan ng kontrol sa kanilang emosyon. Ngunit bago pa man makuha ng 4 ang sagot mula kay Master Lu Fu,
agad nilang naramdaman ang isang presyon na nagpapalakas sa kanilang mga puso at nagpatibay sa buong mga bituin. Ang presyon ay lubhang makapangyarihan, at parang may isang makapangyarihang bagay na tumama sa kanila. Nagbago ang kanilang ekspresyon at parang magugunaw sila sa ilalim ng presyon. Sa kabutihang palad, dumaan ang presyon sa isang kisap mata. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay nagdulot sa kanilang mga mukha na magkulay puti at nagtakot sila. Pakiramdam nila ay nagkakaroon na sila ng ideya kung bakit ang isang alamat tulad ni Master Luffy ay kumilos ng ganito. Ang mga mata ni Master Luffy ay kumislap. Laging maingat si Master Luffy sa kanyang buhay at bihirang mag-adventure. Isang beses lang siya tumaya at nagresulta ito sa isang malaking pagkatalo mula kay Tuo Sen. Hindi lamang siya muntik mamatay, kundi pati na rin ay napilitan siyang magtago mula kay Tuo Sen na parang isang palaboy na aso. Dahil dito, ang kanyang mga kilos ay naging mas maingat. Ang presyon na nararamdaman niya kanina ay sapat na upang magulat siya. Sa puntong ito, habang hindi pa malinaw ang lahat, hindi siya nagpasya na suriin ito mismo. Matapos mag-isip ng sandali, sinabi niya, "Kayong apat, itayo ang All Heaven Mirror. Gusto kong makita kung sino ang taong ito at bakit siya pumunta sa All Heaven." Si Master Flamespark at ang iba ay magalang na tumango at pinakalma ang kanilang mga sarili. Agad silang pumunta sa apat na sulok at umupo. Ang kanilang mga kamay ay mabilis na bumuo ng mga seal. Ang spell na ito ay ibinigay ni Master Luffy at pinagsanayan nila ito. Halos ganap na nilang nakuha ito. Habang bumubuo sila ng mga seal, kumislap ang isang puting liwanag. Ang puting liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag sa pagitan nilang apat. Saglit pagkatapos, isang puting salamin ang lumitaw. Nang lumitaw ang puting salamin, punong-puno ito ng mga alon at malabo pa rin. Ang mga mata ni Master Luffy ay kumislap at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang hintuturo sa ibabaw ng salamin na parang tubig. Biglang tumigil ang mga alon sa salamin at hindi na ito nalabo. Isang star system ang lumitaw sa salamin, at isang taong may puting buhok at puting kasuotan ang dahan-daang gumagalaw sa star system. Dahan-daang lumipat si Wang Lin sa All Heaven Star System. Ang lahat ng bagay ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Bagaman hindi ito ang alliance, si Wang Lin ay nag-iwan ng napakaraming bakas dito. Nais ko sanang malaman kung ang mga tao na kilala ko ay nandyan pa. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at biglang nagkunot ang kanyang noo at tumingala sa mga bituin. Kumislap ang Thunder Tattoo sa kanyang kanang mata. Umalis. Matapos niyang magsalita, lumabas ang Thunder Tattoo mula sa kanyang mata at ang mundo ay yumunig. Ang Thunder Tattoo ay tumagos sa void at nawala. Sa sandaling lumitaw ang salamin at nakita nila ang puting buhok na tao, ang mga salita ni Wang Lin ay umalingaw sa kanilang mga tainga. Ang mga kalat na tunog ng kulog ay umalingaw at ang napakalaking kulog ay sumabog mula sa salamin. Ang kulog ay tumama mula sa ibabaw ng salamin at tinangay ang buong lugar. May isang malakas na pagsabog at ang salamin ay nagkabasag. Ang ekspresyon ni Master Luffy ay nagbago at binanatan niya ang kanyang mga manggas upang itulak ang pagkabasag palayo. Gayunpaman, ang walang katapusang kulog ay tumaas sa hangin at nagdulot ng walang katapusang kalat na gumulugod sa paligid ng mga cultivator. Para sa kanila, nakita nila ang kulog na bumabalot sa mga bituin na parang divine retribution ay bumababa. Si Master Flamespark ay umubo ng dugo at mabilis na umatras. Ang mga mata niya ay puno ng hindi paniniwala. Sa puntong ito, isang tinig ang nanggagalaiti sa kanyang puso. Wang Lin. Siya si Wang Lin. Klaro niyang nakita ang puting buhok at puting kasuotan ni Wang Lin. Hindi niya kailanman malilimutan ang anyo ni Wang Lin. Si Lianzi ay umubo ng dugo habang natatakot na umatras. Siya ang madalas nakipag-ugnayan kay Wang Lin, lalo na noong huling pagkakataon, kung saan pinilit siya ni Wang Lin na magtago. Ang alaala na iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Agad niyang naisip na ang tao na nasa puti ay si Wang Lin. Nagulat siya at hindi makapagsalita. Wang Lin. Siya ang nasa puti. Ang mukha ni Blood God ay naging mapatla, ang kanyang puso ay kumabog, at siya ay umatras. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Hindi niya kailanman maiisip na ang maliit na langgam na kanyang hinuhunting na muntik ng mamatay kung hindi nalamangan ni Ching Shui ay magbibigay ng ganitong uri ng presyon. Si Ziyang Yundong ng pamilya Ziyang ay nagkaroon din ng maputlang mukha. Siya ang may pinakamahina na cultivation dito. Sa oras na ito, ang kulog mula sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay nag-iwan ng malalim na bitik sa kanyang Dao Heart. Wang Lin. Ang mga mata ni Ziyang Yundong ay puno ng pangamba. Unang pumunta sa kanyang isipan ng kung paano ang ninuno niya ay inubos ang halos lahat ng lakas ng buhay ni Wang Lin gamit ang rason ng paggamot sa kanyang asawa. Dahil dito, may galit sa pagitan nilang dalawa. Dati, hindi alintana ng pamilya Ziyang ang mga bagay na ito. Kahit gaano pa kalakas si Wang Lin, kung ikukumpara sa pamilya Ziyang, parang sinusuong ang bato gamit ang itlog.
Nandyan pa ang ninuno ng pamilya Ziyang na matagal nang nagmumuni-muni sa loob ng 1,000 taon. Sa kanya, bihira ang may lakas ng loob na manggulo. Senior, ang cultivation ng taong ito. Sinikap ni Ziyang Yundong na pigilan ng takot sa kanyang puso at tiningnan si Master Lu Fu. Ang ekspresyon ni Master Lu Fu ay naging mas malungkot habang tinitingnan ng napakabigat na mga ulap ng kulog na kumakalat sa buong star system. Matapos ang matagal na pag-iisip, dahan-dahan niyang sinabi, si Wang Lin, naalala ko. Dati sa Land of the Ancient Gods sa Alliance Star System, nakatagpo ako sa kanya doon. Nagkaroon ng isang flash ng kabuntot sa mga mata ni Master Lu Fu, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kailaliman ng vortex. Ang taong ito ay hindi pa umabot sa third step. Ngunit, hindi ako sigurado kung kaya kung manalo laban sa kanya. Hindi ako interesado sa nangyari sa inyo at sa kanya. Dito kayo magtago at magiging ligtas kayo. Nang marinig ang mga salitang ito, sila ay tahimik na nag-isip. Ang mga mata ni Master Flamespark ay kumislap at siya ay unti-unting nagkalma. Tanong niya sa sarili at alam niyang hindi siya naging masama kay Wang Lin. Natulungan pa nga niya si Wang Lin ng kaunti. Siya ay tiwala, ngunit may kaunting pagkabigla na nanatili sa kanyang isipan. Si Lian Zi ay maraming beses na nagbago ang ekspresyon. Matapos ang matagal na pag-iisip, siya ay huminga ng malalim. Ang pinaka natatakot ay si Blood God at si Ziyang Yundong. Makalipas ang ilang sandali, si Ziyang Yundong ay nagdasal kay Master Lu Fu at tiningnan ang iba pang tatlo ng may komplikadong tingin. Nais niyang ipadala agad ang balita sa kanilang pamilya upang maghanda. Si Wang Lin ay isang tao na hindi kayang labanan ng ninuno ng All Heaven, si Master Lu Fu, kaya paano pa nila kayang lumaban? Ang pag-iisip pa lamang nito ay nagdulot sa kanya ng takot. Si Blood God naman, nag-isip ng kaunti at naupo. Hindi. Siya naglakas loob na umalis. Kabanata 1480 ang pinakamahirap na pagsubok at pagbalik ng matandang kaibigan. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at iniiwasan ang kanyang mga mata. Sa kanyang antas ng cultivation, malinaw niyang naramdaman ang mga alon ng enerhiya. May isang tao na gumamit ng Dao spell upang malok siya. Mukhang ang aking pagbabalik ay nakatawag ng pansin ng marami, mabuti na rin. Isang ngiti ang sumit kay Wang Lin. Sa ngayon, mayroon na siyang lakas upang harapin ang lahat. Kahit na malaman ng iba ang kanyang pagbabalik, wala itong epekto sa kanya. Magpatuloy si Wang Lin ng may tiwala. Hindi mabilis o mabagal, ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinahak, lumalampas siya sa mga hindi masukat na distansya habang nilalakad ang pamilyar na sistemang pangbituan na ito. May isang grupo ng halos 100 cultivators na lumilipad sa sistemang pangbituan sa malayo bago si Wang Lin. Hawak nila ang mga sinulid na parang sutla na nakapalupot sa isang cultivation planet. Isa sa mga cultivator na ito ay isang kalalakihang nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat at siya ay may peak nirvana cleanser cultivation. Naglalabas siya ng pakiramdam ng karangyaan, lalo na ang kanyang mga mata na kumikislap ng maliwanag. May mga kidlat na dumadaloy sa paligid niya, na nagpapataas ng kanyang dignidad. Lahat kayo, mag-ingat at maglapat ng puwersa ng sabay-sabay upang hindi masira ang cultivation planet. Kung hindi, ang galit mula sa Thunder Celestial Temple ay magiging pinakamaliit na problema natin. Kung maapektuhan ang paghahanda para sa digmaan, lahat tayo ay maaaring magtago at magdasal sa ating mga selda. Ang boses ng kalalakihang nasa katanghaliang gulang ay parang kulog, na damadami sa mga tainga ng mga cultivator. Nang marinig nila ito, lahat sila ay ngumiti. Zan Kunglai, ayos lang kung magtago tayo, pero ikaw ang leader ng henerasyong ito ng pamilya Zan. Paano kaya papayagan ng iyong ninuno na magtago ka? Karaniwan, ayos lang ang ipadala sa pagtago bilang parusa, pero ngayon ay nagsimula na ang paghahanda para sa digmaan. Hindi ko gusto na ipadala ako sa pagtago bilang parusa habang malapit nang magsimula ang digmaan. Brother Zan, narinig ko na ang lahat ng 4 na pangunahing star systems ay naghahanda para sa digmaan, ngunit ang Cloud Sea ang nangunguna. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit ang Cloud Sea ang nangunguna, narinig mo ba ang tungkol dito? Ang tawanan ay umalingaw-ngaw. Lahat sila ay gumagamit ng kanilang orihinal na enerhiya upang dahan-daw ang hilahin ang planetang ito mula sa kanyang orbit. Dahan-daw ang hinihila ang planeta papunta sa unahan. Ang kalalakihang nasa katanghaliang gulang ay si Zan Kunglai. Mayroon din siyang manipis na linya sa kanyang kamay at hinihila ang planeta. Tumawa siya. Itong bagay na ito ay itinakda ng aming ninuno sa All Heaven, si Master Lu Fu, at ng mga tao mula sa 3 iba pang star systems. Hindi ko rin alam ng masyado. Kung may balita, sasabihin ko sa inyo. Anong pagmamadali? Nang banggitin si Master Lu Fu, ang mga mata ng mga cultivator ay napuno ng sigasig. Kamakailan lang nilang nalaman si Master Lu Fu. Sa kanilang mga mata, si Master Lu Fu ang pinakamakapangyarihang nilalang sa All Heaven. Hanggang ang Master Lu Fu ay naroroon, magtatagal ang All Heaven.
Habang tinitingnan ng mga tao sa paligid, nagbuntong hininga si Zon Kunglay sa kanyang puso. Bagaman may respeto sa kanyang mga mata, wala na siyang sigasig. Para bang lahat ng sigasig na iyon ay nawala na sa kanya matagal na. Dati, mayroon siyang parehong sigasig tulad ng mga tao sa paligid. Hanggang ang taong iyon ay nagsabi, ginagawa niya ang lahat ng makakaya para matupad ito. Ang sigasig para sa taong iyon ay hindi nawala sa paglipas ng panahon. Sa halip, habang lalo niyang naiintriga ang sarili, lalo pang lumalakas ang sigasig. Pero nasaan siya ngayon, may isang lihim na bakas ng alaala sa kanyang mga mata. Madalas niyang naaalala ang nakaraan. Ang taong dumaan sa All Heaven ay nakaapekto hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kay Shane Gong-ho. Nang maalala si Shane Gong-ho, humalaklak siya. Sa mga nakaraang taon, si Shane Gong-ho ay palaging laban sa kanya, at magkasama nilang hinarap ang mga hamon. Ang mga isandaang cultivator ay dahan-daw ang lumipad papunta at mas bumilis habang patuloy silang sumulong sa sistemang pangbiton. Isang sandali ang lumipas, isang puting imahe ang dahan-daw ang lumapit mula sa malayo bago ang mga cultivator. Nang makita nila sila, tumigil ang imahe at tahimik na tiningnan sila. Ang pagpapakita ng lalaking nakaputi ay nakatawag pansin sa mga cultivator, lalo na kay Zon Kunglay. Nagsimulang kumulat ang kanyang mga mata, ngunit sa kanyang antas ng cultivation, hindi niya makuha ng malinaw kung ano ang hitsura ng taong ito na nakaputi. Medyo kakaiba. Lahat, mag-ingat. Lumapit si Zon Kunglay at pinakalat ang kanyang divine sense. Ang dalawang panig ay naglapit at naglapit, ngunit ang lalaking nakaputi ay hindi gumalaw. Tiningnan lang niya sila habang dumaan sa kanya. Walang sino man ang makakita ng kanyang hitsura ng malinaw. Parang lahat ng mga tingin ay dumistorsyon kapag tumingin patungo sa kanya. Para bang nakatayo siya sa isang itim na vortex na kayang lumunin ng lahat. Hindi hanggang sa makalampas ang 100 cultivators sa planeta ng lalaki sa puti na sila ay nag-relax. Ang cultivation ng taong iyon ay hindi biro. Batay sa itsura niya, hindi siya dapat magmula sa All Heaven. Ngayon ang barrier sa pagitan ng 4 na star systems ay bukas. Hanggang alam nila ang daan, maaari nilang pagmasdan ito kung nais nila. Siguro mula siya sa ibang star system. Habang unti-unti nilang nilalayo ang distansya, lumingon si Zon Kunglay at tiningnan ang lalaki sa puti, na patuloy na nakatingin sa kanya. Nagkunot siya ng noo. Ang taong ito. Parang pamilyar. Tiningnan ni Wang Lin ang grupo ng mga cultivator sa harap niya at tiningnan si Zon Kunglay. Inalala niya ang nakaraan. Si Zon Kunglay ay mukhang medyo mas matanda kaysa dati. Noong unang panahon sa Thunder Pole, si Zon Kunglay ay may mas mataas na cultivation level. Ngunit pagkatapos siyang mabigla ng maunawaan ng isang piraso ng Thunder Origin, si Zon Kunglay ay nais maging kanyang lingkod. Ngumiti si Wang Lin habang iniisip ito. Ang makakita ng isang matandang kaibigan ay isang malaking biyaya sa buhay. Ngumiti si Wang Lin habang naglalakad palayo. Masaya siya. Patuloy na umaalis si Wang Lin. Ang distansya sa pagitan nila ay halos walang katapusan. Si Zon Kunglay ay nagkunot ng noo at hindi na naririnig ang mga salita mula sa mga cultivator sa paligid. Tiningnan niya ang pagkawala ng lalaki sa puti bago ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng pamilyaridad ay nanatili sa kanyang puso. Napaka-pamilyar. Lumiko si Zon Kunglay at lumipad kasama ang iba pang mga cultivator. Ngunit patuloy siyang naghanap sa kanyang puso. Saan nagmula ang pakiramdam ng pamilyaridad? Ang lalaking nasa puti ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang puting buhok ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Dapat na-meet ko na siya dati. Pinahid ni Zon Kunglay ang kanyang noo, ngunit bigla siyang tumigil. Sa oras na ito, ang imahe sa puti ay dahan-daw ang naging isa na may taong nasa kanyang alaala. Ang dalawang imahe ay unti-unting nagsanib, at sa sandaling iyon, para bang 100,000 kidlat ang sumabog sa kanyang isipan. Ang katawan niya ay nanginginig. May hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga mata at hindi niya namalayang nag-ikot siya. Namumula ang kanyang mukha at lumaki ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang saglit ng kalituhan, narinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito. Siya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Zon Kunglay patungo kay Wang Lin. Ang kanyang biglaang aksyon ay ikinagulat ng halos 100 cultivator sa paligid niya. Gamit ang halos buong bilis, tumawid si Zon Kunglay sa sistemang pangbiton. Gayunpaman, ang mga bituin ay malawak sa harap niya at ang imahe ni Wang Lin ay nawala na. Tumigil si Zon Kunglay matapos ang mahabang panahon. Isang mapait na ekspresyon ng tumimo sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako tinawag? Nakatayo siya roon ng matagal. Yumuko si Zon Kunglay ng bahagya at umalis. Sa kailaliman ng All Heaven Star System, may isang halos walang laman na star domain. Dito ay napakadyot na, at ang mga planeta ng cultivation ay walang masyadong spiritual energy. May isang maliit na cultivation planet na naglalabas ng malambot na liwanag. Ang mga karagatang sumasaklaw sa 70% ng planetang ito at ang mga lupaing masa ay kalat-kalat.
Kung titignan mula sa malayo, ito ay isang asul na sphere. Planet Qingling. May mga cultivator sa planetang ito, ngunit hindi mataas ang kanilang cultivation levels. May 3 soul transformation cultivators na nandito. Ngayon, sa pinakamataas na tuktok ng planetang Qingling, ang mga soul transformation cultivators ay nakatayo ng magalang sa harap ng isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng kasuotang pangsiyentipiko. Hindi siya mukhang isang cultivator kundi isang mortal na iskolar. Tahimik siyang nakaupo sa tuktok ng bundok. Matagal na siyang nakaupo rito, mahigit 800 taon na. Lahat ng ito ay dahil sa mga salitang iniwan ng kanyang guro. Sa buong buhay ko, wala akong mga disciples. Dahil ang iyong kaliwanagan ay isang karmic cause na ako ang lumikha, tinatanggap kita bilang isang honorary disciple. Ipagkakaloob ko sa iyo ang bundok na ito pansamantala upang mag-aral. Hindi kita tuturuan ng anumang spell kundi bibigyan kita ng pagkakataon upang maunawaan. Dahan-daang binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Hindi siya tumingin sa 3 soul transformation cultivator na naruroon kundi tahimik na tiningnan ng mga ulap sa horizon. Ang 3 sa inyo ay makakalis. Ang lugar na ito ay pag-aari ng guro. Hanggang sa magbalik ang guro, walang sinuman ang maaaring kumuha ng kahit isang piraso ng damo, kahoy, o kahit isang patak ng tubig mula sa planetang ito. Gayunpaman, dahil sa mga paghahanda para sa digmaan, ipinadala ng Thunder Celestial Temple ang utos. Dadalhin nila ang planeta sa loob ng 3 araw. Kami. Ang isa sa mga Soul Transformation Elders ay nag-alala, at ang matandang lalaki ay lumingon sa kanya. Isang sulyap lang ang nagdulot ng panginginig sa Soul Transformation Cultivator, at hindi na siya naglakas loob na magpatuloy. Ang 3 sa kanila ay magalang na umalis. Tahimik na nagmuni-muni ang matandang lalaki at tiningnan ang ulap sa langit ng matagal. Pagkatapos sa isang mahina ngunit malinaw na tunog ng kulog ang umalingaw sa kalangitan at ang hangin ay tinangay ang mga ulap upang takpan ang araw. Ang tunog ng ulan ay sumabog mula sa malayo at bumalot sa mundo. Ang malalaking patak ng ulan na bumabagsak sa tuktok ng bundok ay patuloy na dumadaloy. Ang mundo ay naging malabo at ang hangin ay malakas. Ang mga damit ng matandang lalaki ay nabasa, ngunit hindi nito kayang hadlangan ang kanyang titig patungo sa kalangitan. Parang isang buntong hininga ang umalingaw sa buong mundo at damapo sa mga tainga ng matandang lalaki. Nanginginig ang matandang lalaki at ang mga mata niya ay puno ng kagalakan. Naaalala ko. Ang pangalan mo ay Exi Ching.